Si Kizuna ay isang mahinang lalaki na nag-enroll sa isang mahiwagang akademya upang magsanay. Gayunpaman, nang matuklasan niya na ang kanyang rocket launcher ay maaaring magbigay ng lakas sa mga mahiwagang babae, sinimulan niyang makipagsesyon sa bawat babaeng nakikita niya upang maging malakas sila. Nagsimula ang lahat sa loob ng isang high-tech na silid, kung saan nakikipaghalubilo ni Kizuna sa kanyang kasama na si Himikawa upang mapalakas ang kanyang nauubos na antas ng enerhiya. Matapos mapuno ang kanyang mga tanker ng kanyang lakas, umabot sa pinakamataas na lakas si Himikawa, at sabay silang lumabas ng silid. Agad silang hinarap ni Yuri at ng kanyang mga higanteng asset, at tinukso niya sila dahil sa pagiging malikot sa gitna ng isang digmaan. Ngunit nagalit si Himikawa at ipinaliwanag na pumayag lamang siyang makipagsesyon kay Kizuna dahil mahalaga ito para sa misyon. Habang naghahanda si Himikawa para sa labanan, isang robot na halimaw ang bumagsak at nagsimulang umatake sa kanila. Ngunit isa pang kasama na nagngangalang Amy ang dumating upang iligtas sila. Pagkatapos ay hinailan niya si Kizo na papasok sa silid at humingi ng ilang sesyon mula dito. Nag-alangan si Kizo na noong una, ngunit sinabi ni Amy na kailangan niyang i-unlock ang kanyang pinakamataas na lakas sa sarili upang manalo sa labanang ito. Bago pa man gamitin ni Kizuna ang kanyang rocket launcher bilang power bank, nasa tren siya, at naalala kung paano siya itinapon ng kanyang ina na parang basurahan noong bata pa siya. Bigla siyang nakatanggap ng email mula sa kanyang ate na si Reri, na nagsasabing nakapasok na siya ngayon sa Adoraxia Academy, isang pasilidad ng depensa na nagsasanay sa mga tao upang labanan ang pagsalakay ng mga alien. Kinabukasan, dumating si Kizuna sa akademya at tinanong si Reri kung bakit siya nandito, kahit na mababa ang kanyang mga marka. Ngunit nang sabihin ni Reri na kailangan niya agad siya at ang kanyang heart hybrid gear, at ubiling pumayag si Kizuna na tulungan siya. Habang papunta sa headquarters, nawala siya sa daan at napansin si Amy na nakatitig sa malayo. Gayunpaman, nang mapansin niya itong nakatitig sa kanyang mga asset, agad niya itong hinarap pagkatapos ay pinagsabihan niya si Kizuna ng 1 minuto. Pagkatapos, nagpakilala si Amy bilang isang estudyante mula sa Class 2A at sinabihan siyang lumuhod at sambahin siya. Nang mga sandaling iyon, tumunog ang mga sirena sa lahat ng dako, na nagpapahiwatig ng pag-atake ng mga alien sa akademya. Ngunit naniniwala si Kizuna na ito ay isang maling alarma. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Amy na walang mga maling alarma sa Adoraxia at nagsimulang ipakilala ang sarili upang i-activate ang kanyang hybrid gear, na labis na ikinabahala ng bida. Gayunpaman, ibinunyag ni Amy ang kanyang fighting armor na tinatawag na Zeros sa ilalim at inactivate ang transformation. Ngunit bago siya sumugod sa labanan, ipinaalam sa kanya ng system na nauubusan na ng baterya ang kanya at hiniling sa kanya na mag-ingat. Bigla, isang mag-i-tech robot ang sumugod patungo sa kanila, kaya't bumunot si Amy ng isang mukhang pahabang baril at nagsimula ang laban. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang buong akademya ay nasa mataas na alerto, at ang mga depensa sa hangganan ay naaktibo rin. Nang maabyutan ni Kizuna si Amy, ipinaliwanag niya na ang mga pag-ataking tulad nito ay karaniwan sa akademya at hinimok itong bumalik sa ligtas na lugar. Habang umaalis si Amy upang labanan ang mga alien robot, naalala ni Kizuna kung paano siya tinawag ng kanyang ina na isang ganap na bigo na walang talento. Determinadong patunayan na mali siya, sinubukan din ni Kizuna na paganahin ang kanyang heart hybrid, ngunit nang sandaling iyon, isang higanteng mag-i-tech robot ang gumapang sa likuran niya. Naghanda ang halimaw upang tapusin ang talunang ito, ngunit isang mahusay na Himikawa ang dumating upang iligtas siya, nagtataka kung ano ang ginagawa ng isang tagalabas sa gitna ng isang war zone. Nang sandaling iyon, dumating ang isa pang mandirigma ng akademya na nagngangalang Yuri at nagsimulang kutsain si Himikawa dahil sa pagiging malikot sa gitna ng isang labanan. Ngunit binaliwala ni Himikawa ang akusasyon, at lumipad ang mga babae, sinabihan siyang bumalik sa ligtas na lugar. Samantala, si Amy ay na-corner ng mga robot monster at isang higanteng mothership ng kaaway. Ngunit bago pa niya matalo ang mga robot, naubusan ng baterya ang kanyang heart hybrid, at diretso siyang nahulog sa karagatan. Nang makita ito, naalala ni Kizuna kung paano palaging naniniwala sa kanya ang kanyang kapatid at nagpa siya na paganahin ang kanyang heart hybrid na tinatawag na Eros. Pagkatapos ay sumugod siya sa ere at hinawakan si Amy, ngunit bumagsak lamang sa kagubatan.
Nang makita siyang nasa isang napahirapan na estado, sinubukan ni Kizuna na gisingin siya. Ngunit nang sandaling iyon, tinawagan siya ni Rary gamit ang sistema ng komunikasyon ni Amy at sinabihan si Kizuna na pindutin ang mga asset ni Amy kung gusto niyang iligtas ang buhay nito. Nataranta si Kizuna tungkol sa kakaibang pamamaraan ng revival na ito, ngunit ipinaliwanag ni Rary na ito ay isang karaniwang gawain at hiniling sa kanya na sundin ang kanyang payo. Pagkatapos ay sinuri niya ang katawan ni Amy na parang isang doktor mula sa ibang bansa at sinuri rin ang bawat kurba at sulok na magagamit. Nang sandaling iyon, narinig ni Kizuna ang isang malakas na pagsabog sa malapit, at napagtanto na wala silang oras na sayangin, tinakpan niya ang sarili gamit ang kanyang mga plot armor upang mapabilis ang proseso. Sa wakas ay nagkamalay si Amy, ngunit inutusan siya ni Rary na ipagpatuloy ang paghawak ng may mas malakas na kapit. Habang bumangon si Amy na may sigla, ipinaliwanag niya na ang Heart Hybrid Gear ay natcha-charge ng kapangyarihan ng pag-ibig. Nang tanungin ni Kizuna si Amy kung ayos lang ba siya, mabilis na sinulyapan ng dalaga ang sarili at sinuntok ito ng malakas, dahilan para tumilapon ito sa ere. Naniniwala si Amy na isa itong nakakatakot na lalaki, ngunit napagtanto niya na mas magaan ang pakiramdam ng kanyang katawan at bumalik na sa pinakamataas nitong kapasidad ang kanyang hybrid count. Habang walang malay si Kizuna, tinawagan ni Amy si Rary para sa karagdagang impormasyon. Ngunit nang sandaling iyon, napansin niya ang isang kawan ng mga robot monster sa kalangitan at muling inactivate ang kanyang Zero. Pagkatapos ay nagmarcha siya patungo sa kanila at pinaslang ang isang higanteng mag-I-tech bago nilipol ang buong squadron sa loob lamang ng ilang segundo. Habang pinagmamasdan siya ni Kizuna ng may pagkamangha, sina Yuri at Himikawa ay sumama sa kanya sa kalangitan. Ngunit umatras ang mothership ng kaaway. Tinanong nila si Amy kung paano niya nagawang lumaban ng ganito kalupit, at tumingin si Amy kay Kizuna para sa mga sagot. Samantala, ipinahayag ng punong guro at ng mataas na commander ng Adoraxia, si Rary, na nagawa na nila ang unang hakbang. At kahit na malayo sila sa kanilang layunin, ang pangarap na mabawi ang nawalang mundo ay naging katotohanan na ngayon. Kinabukasan, kinausap ni Rary ang lahat ng mga estudyante tungkol sa kasaysayan ng pagsalakay ng mga alien. 15 taon na ang nakalilipas, isang wormhole ang nagpakita sa kalangitan sa lahat ng dako, na nagpapahintulot sa hindi mabilang na mga nilalang mula sa iba't ibang dimensyon na makapasok sa daigdig. Dahil ang mga paksayo ng militar ng tao ay hindi kayang tapatan ang kanilang teknolohiyang dayuhan, dumana sila ng isang nakakahiyang pagkatalo. Ipinaliwanag ni Rary na nawala ang wormhole 2 linggo pagkatapos ng pagsalakay, at sa una, tila lumipas na ang panganib. Ngunit ang mga portal ay bumukas 6 na buwan na ang nakalilipas at nagsimulang magdulot ng kaguluhan, na nagpapahintulot lamang sa ilang tao sa mga lumulutang sa karagatan na mabuhay. Dagdag pa ni Rary na patuloy pa rin ang pagsalakay, at sa panahong ito, nakabuo sila ng isang modernong sandata na tinatawag na Heart Hybrid Gears na kayang labanan ang ibang mga nilalang sa mundo. Bilang mataas na commander ng Adoraxia, inanunsyo ni Rary ang kanilang piling mandirigma na tinatawag na Amatarezo, na binubuo ni na Yuri, Himikawa, Amy, at ang matapang na talunang si Kizuna. Lumalabas na nakahanap si Rary ng paraan para mas palakasin pa ang Heart Hybrid Gears gamit ang mga kakayahan ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay ipinakita niya sa lahat ang isang video ni Kizuna na hinahawakan si Amy, na ikinagalit ni Himikawa dahil siya ang pinuno ng disciplinary committee ng akademya. Gayunpaman, inaangkin ni Rary na nagtagumpay si Kizuna sa pagpapanumbalik ng Heart Hybrid ni Amy sa pamamagitan ng pagpapasaya sa kanya, at hiniling sa lahat ng miyembro ng Amatarezo na gawin ang mga bagay-bagay kay Kizuna kung gusto nilang mapataas ang kanilang mga kapangyarihan. Nabaliw ang mga tao nang marinig ito, ngunit idinagdag ni Rary na ang sinumang interesado na sumali sa Amaterasu ay dapat makipagsesyon sa kanyang kapatid. Kinabukasan, ginaisang si Kizuna ng isang makulit na si Amy na gustong makipagsesyon para mapataas ang kanyang kapangyarihan. Nahiya si Kizuna at sinubukang tumanggi, ngunit bigla silang nag-ambala ni Himikawa, na inakusahan siyang isang babero. Inaangkin ni Amy na siya ang tumalon sa ibabaw ng kanyang rocket launcher, ngunit yumay na si Himikawa at nag-transform sa kanyang anyong nuros. Pinaga niya rin ni Amy ang kanyang Zero, at nag-away ang dalawa, na nagresulta sa isang napakalaking pagsabog.
Nagtsismisan ang lahat ng iba pang mga babae sa klase tungkol sa kung paano pinayagan ng commander ang isang lalaki na tumira sa dorm ng mga babae, ngunit napagtanto nilang masyadong mahina sila para kalabanan si Rary. Nang marinig ito, sinabihan sila ni Yuri na huwag husgahan si Kizuna batay sa kanyang hitsura dahil maaaring may malaking launcher itong nasa ilalim. Nang sa wakas ay pumasok si Kizuna sa silid-aralan, nilapitan siya ni Yuri at inalok ang kanyang sarili kapalit ng pagpapalakas ng kanyang kakayahan sa Heart Hybrid. Pagkatapos lang, isang maliit na babae na nagngangalang Sylvia ang pumasok sa silid-aralan at ipinaalam kay Kizuna na gusto siyang makita ng commander. Pagkatapos ay isinama siya ni Sylvia sa isang paglilibot sa akademya, kung saan nakita ni Kizuna ang larawan ng kanyang ina, si Nyota, na siyang nagtatag at nangungunang contributor sa pagbuo ng Heart Hybrid gear. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa isang lab kung saan ipinakilala ni Rary si Kizuna sa chief engineer na nagngangalang Shekina, na gumagamit ng computer voice feature para makipag-ugnayan dito. Pagkatapos ay binigyan niya si Kizuna ng isang mobile phone na may database ng lahat ng hybrid count ng mga miyembro ng Amaterasu. Ipinaliwanag ni Rary na kapag ang bilang ng hybrid ay bumaba sa 5%, ang mga gamit ng mandirigma ay nasa Syra. Kaya si Kizuna ay inatas ang hawakan sa mga asset ang kanyang mga miyembro ng koponan upang maibalik ang kanilang mga bilang ng hybrid. Inihayag din niya na ang natural na paggaling ay tumatagal ng mahabang panahon, kaya dapat handa si Kizuna na makipagsesyon sa lahat ng oras. Habang nakikinig siya ng walang paniniwala, ipinahayag ni Rary na ang kapalaran ng sangkatauhan ay nakasalalay na ngayon sa kanyang mga balikat at itinalaga rin siya bilang kapitan ng Amaterasu. Si Sylvia ay magsisilbing kanyang katulong sa lahat ng oras, at tila gustong-gusto ng babae ang ganitong pag-uugali sa campus. Mamaya ng araw na iyon, ang Amaterasu ay inatas ang kumuha ng kanilang unang misyon na mang-alap ng datos mula sa isang kalapit na isla at ibalik ito ng ligtas. Pagkatapos ay sinabihan niya si Yuri na mag-ingat dahil ang kanyang bilang ng hybrid ay nasa 20%. Ngunit tiniyak ng blonde na mandirigma kay Rary na ang isla ay ligtas. Ilang sandali pa, nakarating sila sa isla at inayos ang kanilang mga makina upang mang-alap ng datos, na aabutin ng ilang oras upang makumplito. Kaya, hinayla ni Yuri si Kizuna palayo sa iba pang mga babae upang mangolekta ng mga sample at makilala rin ang isa't isa. Habang nag-uusap sila, isiniwalat ni Kizuna na hindi pa siya nakaranas ng away at inamin niyang medyo nahihirapan siya. Ngunit ng sandaling iyon, isang napakalaking portal ang bumukas sa harap niya, at isang higanteng mag-I-tech ang lumabas mula rito. Agad na pamwesto si Yuri at inactivate ang kanyang Heart Hybrid gear na tinatawag na Koro, at sa isang atake ay natalo niya ang mag-I-tech. Habang sinusubukan ni Kizuna na kontakan ang iba, napagtanto nila na naputol ang lahat ng komunikasyon. Ngunit habang naghahanda silang umalis, napansin nila ang isang pleton ng mag-I-tech na naglalakad palabas ng portal. Sa kabilang banda, sina Amy at Himikawa ay nakulong sa loob ng isang alien dome, at tila wala sa kanilang mga pag-atake ang gumagana laban dito. Sinabihan ni Yuri si Kizuna na makipag-ugnayan muli kina Amy at Himikawa, at tumakbo siya palayo na parang isang ganap na talunan. Ngunit napagtanto niya na mabilis na bumababa ang bilang ng hybrid ni Yuri at nag-alala siya tungkol sa kanyang kaligtasan. Ilang sandali pa, bumaba na sa 6% ang bilang ni Yuri, at malapit nang magiba ang kanyang gear. Ngunit ng sandaling iyon, isang upgrade mag-I-tech na nagngangalang Dragori ang lumabas mula sa portal. Desperadong pinaputok ni Yuri ang kanyang sandata sa halimaw, ngunit napagtanto niya na ang kanyang hybrid count ay bumaba sa 4%, na naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang gear. Ang mas malala pa, naghanda ang Dragori ng isang sinag ng kidlat upang tapusin siya, ngunit itinapat ni Kizuna ang isang kalasag sa harap niya at tinamaan. Nang tanungin ng blonde kung bakit niya isinugal ang kanyang buhay upang iligtas siya, sinabi sa kanya ni Kizuna na hindi niya maaaring hayaang magdusa ang kanyang kasamahan sa koponan ng mag-isa. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang mga braso upang hawakan ang mga plot armor ni Yuri, na naging dahilan upang umilo ang mga mata nito at maglabas ng mga bagay ang kanyang mga asset. Sa loob lamang ng ilang segundo, umabot sa pinakamataas na kapasidad ang hybrid count ni Yuri, at nawalan ng malay si Kizuna. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagulat siya nang makitang kalaban ni Yuri ang napakalaking Dragori, at natalo niya ito sa isang malakas na atake. Dahil dito,
Nakalaya sina Amy at Himikawa mula sa Alien Dome, at naibalik din ang koneksyon sa pagitan ng dalawang grupo. Habang nagtatanong ang mga babae ng mga detalye, masayang ibinahagi ni Yuri na naranasan niya ang isang kasukdulan at nagawang paganahin ang kanyang heart hybrid kay Kizuna. Tila nandidiri si Himikawa sa impormasyong ito, ngunit naiinggit si Amy na naranasan din niya iyon kay Kizuna. Pagbalik sa punong himpilan ng akademya, ibinahagi ni Shiki na kung gaano kadelikado ang isla nitong mga nakaraang araw, at sinisi ni Reri ang sarili sa pagpapadala kay Yuri sa larangan ng digmaan nang hindi nasuri ng maayos ang mga banta. Nang gabing iyon, bumalik si Kizuna sa kanyang silid at natagpuan si Amy sa kanyang kama, at agad na humihingi ng kaunting alitan. Ngunit pumasok si Yuri sa silid, umaasang makapagsasanay ng jujitsu kasama niya, habang nagtatalo sina Amy at Yuri kung sino ang unang gagawa. Pumasok si Himikawa sa silid, na nagresulta sa isang mainit na labanan sa pagitan ng mga babae. Kinabukasan, nagpa-practice si Amy laban sa mag-ITEC sa loob ng academy compound, at humanga ang lahat sa kanya. Ngunit nang purihin ni Kizuna ang kanyang mga kasanayan, nainis si Amy dahil kahit ang kanyang mga papuri ay parang nakakapanghina sa kanya. Samantala, nakita niya sina Himikawa at Yuri na nakalaban ang maraming mag-ITEC dummies at madaling natalo ang mga ito, na ipinagmamalaki ng mga inhinyero ang mga frontline fighter ng kanilang academy. Pagbalik sa headquarters, napagtanto ni Reri na ang heart hybrid ceremony ay talagang nagpataas sa kapangyarihan ni Yuri at Amy. Pagkatapos ay sinabihan niya si Shiki na ituloy ang plano, iniisip kung ano ang gagawin ng kanyang ina, si Dr. Naiota, sa sitwasyong ito. Pagkatapos ng klase, tumakbo si Yuri papunta kay Kizuna at tinanong kung nagustuhan niya ang kanyang performance sa training exercise. Nang masiguro niya sa kanya na isa siya sa mga pinakamahusay na fighter sa academy, hiniling ni Yuri na makipag-date sa kanya. Kalaunan ay binisita nila ang isang replika ng Kyoto Float Temple dahil, noong panahon ng alien invasion, walang sapat na oras para tipunin ang lahat ng orihinal na artifact. Matyaga na nakikinig si Yuri, at nang makitang determinado si Kizuna na sirain ang iba pang mga nilalang sa mundo, sinubukan niyang pagaanan ang loob, at ginugol ng dalawa ang kanilang araw sa paggala-gala sa paligid ng mega float. Kinagabihan, umakyat sila sa view tower kung saan tinanong ni Kizuna si Yuri kung bakit niya gustong sumakay sa mega float ngayon. Sinabi sa kanya ni Yuri na noong inatake siya ng mag-ITEC habang nasa misyon sila, inakala niyang malapit na siyang masawi. Ngunit nang iligtas siya ni Kizuna at gumawa pa ng ilang gawain sa kanyang mga sagradong templo, nagpa siya siyang susulitin ang kanyang buhay at mararanasan ang lahat, tulad ng pag-ibig. Nang gabing iyon, umuwi si Kizuna mula sa kanyang kadate, nag-scroll sa mga larawan sa kanyang telepono nang makita niyang nandoon si Himikawa sa malayo. Habang magkasama silang papunta sa dorm, ipinaliwanag ni Himikawa na lagi siyang nahuhuli para siguraduhing nakatago sa loob ng pantalon ng mga lalaki ang kanilang mga launcher. Habang nakikinig si Kizuna sa kanyang mga pagkukwento, inamin ni Himikawa na tunay niyang mahal ang akademya at nais niyang gawing kasiya siya ang buhay para sa lahat ng mga estudyante nito. Ang mga salita niya ay nagpaisip kay Kizuna kung gaano siya kadedikado sa kanyang mga tungkulin at pinuri niya ito. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, nawalan ng balanse si Himikawa, ngunit mabilis siyang nailigtas ni Kizuna mula sa pagkabasag ng kanyang ulo. Bigla, nagsimulang tumulo ang isang bagay sa ilalim ni Himikawa, na nagpagana sa kanyang heart hybrid gear. Nang bumangon na siya sa kahihiyan, nakarinig sila ng isang sigaw sa malapit at inimbestigahan ito, para lamang matagpuan si Amy na nagkikickboxing sa kanyang silid. Binanggit ni Himikawa na si Amy ay palaging mag-isa at madalas na nagsasanay ng mag-isa. Sa kabila ng pagiging miyembro ng Amaterasu, bihira siyang makihalubilo sa ibang mga babae. Ang impormasyong ito ay nag-alala kay Kizuna tungkol kay Amy, dahil tila may pinagdadaanan ito. Sa kabilang banda, napansin ni Reri na nagawa rin ni Kizuna na paganahin ang hybrid ni Himikawa at nagplano para sa kanilang susunod na hakbang. Kinabukasan sa klase, sinubukan ni Kizuna na mang-alap ng impormasyon tungkol kay Amy, ngunit tila walang nakakaalam tungkol sa kanya. Bigla, nilapitan siya ni Amy at mahigpit na hiniling sa matamlay na talunan na sumama sa kanya sa parke para sa tanghalian. Walang ideya si Kizuna kung paano sisimulan ang isang pag-uusap sa kanya, ngunit binasag ni Amy ang tensyon sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng ilang sandwich na siya mismo ang gumawa.
Matapos lamunin ni Kizuna ang lahat ng sandwich, casual na hiniling ni Amy sa kanya na baliktarin siya at makipagsesyon kaagad sa kanya. Nataranta ang binata sa kahilingang ito, ngunit sinabi ni Amy na nagbabasa siya ng ilang magasin tungkol sa kung ano ang gustong gawin ng mga lalaki sa mga babae. Sa kabila nito, nag-aalangan si Kizuna na gawin ang unang hakbang. Kaya, sinimulan ni Amy na i-unbox ang kanyang sarili at ibunyag ang kanyang mga asset. Pagkatapos ay tinulungan niya si Kizuna na idiin ang kanyang mga asset, ngunit sinabi ng lalaki na hindi etikal ang paglabas ng walang kabuluhan. Malinaw na walang pakialam si Amy sa sinasabi niya at sinabing gusto nitong maging mas malakas kaysa kina Himikawa at Yuri. Kaya, sa wakas ay pumayag si Kizuna sa kanyang mga kahilingan at sinimulang ibuhos ang lahat ng makakaya niya. Ngunit nang malapit na siyang ikis, lumingon si Amy, at umatras si Kizuna, napagtanto na hindi pa handa ang babae para dito. Pagkatapos lang, nakatanggap siya ng tawag mula kay Reri, at ipinatawag niya ang lalaki sa kanyang opisina. Agad siyang dinala sa isang silid kung saan siya sumailalim sa core installation surgery para sa heart hybrid gear noon. Naalala ni Kizuna kung paano siya natakot na maoperahan, ngunit pumayag siya sa operasyon upang mapasaya ang kanyang ina. Pagkatapos ay tinanong niya si Reri tungkol sa kasaysayan ni Amy at ang pag-aatubili nitong mahuli. Ngunit ipinaliwanag ng commander kung paano walang mga tala ng maagang buhay ni Amy. Sinabi sa kanya ni Reri na 7 taon na ang nakalilipas, natagpuan ng akademya si Amy na mag-isa at walang alaala, kaya dinala nila ito diretso sa research lab. Nagsagawa sila ng ilang eksperimento upang matukoy ang pinagmulan ni Amy, ngunit nalaman nilang lubos itong tugma sa paghawak ng hybrid heart gears. Dahil sa potensyal nito, kinuha siya ni Naiota at ginawang lab rat si Amy. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, biglang nawala si Naiota, at wala silang ideya kung saan siya nagpunta. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Kizuna na si Amy ay nag-iisa mula pa sa simula at determinado na tulungan ang babae sa kanyang trauma. Ngunit upang bigyan si Kizuna ng ilang backstory ng hybrid hearts, ipinakita sa kanya ni Shikina ang isang lihim na video ng isa pang estudyante na napilitang sumailalim sa core installation surgery. Ngunit sa isa sa kanilang mga misyon, ang hybrid count ng lalaki ay bumaba sa 0, na naging dahilan upang siya ay mawalan ng buhay. Gayunpaman, nang makita si Naiota na tinatrato ang pagkasawi ng lalaki na parang isang regular na eksperimento, nagulat si Kizuna sa realidad sa isang takot na estado. Nabatid sa kanya na kung ang bilang ng mga hybrid na miyembro ng Amaterasu ay bababa sa 0, masasawi sila, at walang nakakaalam maliban kay Kizuna. Nang mapagtanto na mayroong isang nagbabadyang bomba sa kanilang katawan, pinagalitan ni Kizuna si Reri dahil sa kawalan nito ng pagkatao. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Shikina na ang impormasyong ito ay nakalap ilang araw pa lamang ang nakalipas. Sa kabila nito, sinabihan sila ni Kizuna na maghanap ng ibang paraan, ngunit wala ng pag-asa si Reri dahil wala silang sapat na oras para maghanap ng mga alternatibo. Napagtanto niya na isa siyang walang pusong commander ngunit inaangkin niya na ito ang krimen na handa niyang gawin upang iligtas ang sangkatauhan. Habang naglalakad si Kizuna patungo sa kanyang dorm, nayanig siya sa responsibilidad na iligtas hindi lamang ang kanyang mga kasamahan, kundi pati na rin ang buhay ng buong populasyon ng tao. Samantala, naalala ni Amy ang isang lumang alaala kasama si Dr. Naiota, na minsang nagpaliwanag na ang kanyang hybrid gear ay may nakatagong sandata na tinatawag na immortal, ngunit maaari lamang itong ma-activate kapag ang kanyang hybrid count ay lumampas sa isang tiyak na limitasyon. Kaya, hinikayat siya ni Naiota na magpatuloy sa pagsasanay, at ang batang si Amy ay nasa sabik sa araw na sa wakas ay mailalabas niya ang nakatagong kapangyarihang iyon. Pagkatapos, bumaba ang buong akademya, na naglalagay sa buong isla sa mataas na alerto. Nang sumugod si Kizuna sa punong tanggapan para sa isang update, ipinaalam sa kanya ni Reri na napapalibutan na ng mga puwersa ng kaaway ang lugar. Galit na pinapante ni Reri ang mga babae sa labanan ng mag-isa, humingi ng paliwanag si Kizuna, ngunit sinabi sa kanya ng commander na dapat silang kumilos ng estratehiko at hiniling sa kanya na manatiling kalmado. Samantala, pamwesto ang mga babae para sa labanan, at inutusan sila ni Reri na tumuon sa malaking alien mothership. Ipinaliwanag niya na dapat nila itong sirain bago pa ito makalapit sa kanilang mega float.
Habang inilulunsad ni Yuri ang kanyang pag-atake, sumunod sina Himikawa at Annie, at magkasama nilang nagawang supulan ang isang buong fleet ng mga alien robot. Ngunit kahit sa gitna ng kaguluhan, tila nag-ambala si Annie, na gusto pa ring maging mas malakas kaysa sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Pagkatapos lang, nakaharap si Annie ng isang Dragori. Ngunit dahil ang kanyang hybrid count ay bumaba na sa ibaba ng 60%, nagsimulang magpanik si Kizuna habang sumusugod siya sa halimaw ng buong bilis. Binalaan siya ni Kizuna na mag-ingat, ngunit nagawa ni Annie na sirain ang Dragori. Dahil 10% na lang ang natitira sa kanyang tangke, sa kabila ng utos ni Kizuna na umatras agad, hindi siya pinansin ni Annie at dumiretso sa isang kayag ng mga alien robot. Dahil sa desperasyon, sinuway ni Kizuna ang kanyang commander at nagmadaling lumabas upang tulungan siya. Kalaunan ay naubos ni Annie ang lahat ng kanyang hybrid count at nahulog sa karagatan sa ibaba. Kalaunan ay nagising siya sa laboratorio ng akademya, na nakatitig sa kanya ang walang ekspresyong mukha ni Kizuna nang ibunyag nito na direktang tinamaan si Annie ng ship ng kalaban. Sinubukan niyang bumangon at magpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit binalaan siya ni Kizuna na may isang pangkat ng mga sandatang mag-I-tech na lumalapag habang nag-uusap sila, kaya napakadelikado na para bumalik. Sa puntong ito, napagtanto ni Annie na ang kanyang mga kaibigan ay mas malakas kaysa sa kanya at napaiyak, inamin na ang pakikipaglaban ang tanging bagay na mahusay siya. Habang sinusuportahan siya ni Kizuna, ipinagtapat ni Annie na dinala siya sa megaplant na ito ilang taon na ang nakalilipas upang magsilbing test subject ni Dr. Naiota. Dahil ang mga eksperimento ang nangingibabaw sa kanyang buhay, ang pagsubok sa mga normal na gawain ng tao ay parang pagtataksil sa kanyang tunay na layunin. Nang tanungin ni Kizuna kung bakit wala siyang malalapit na kaibigan, sinabi ni Annie sa kanya na mas gugustuhin niyang uminom ng inumin kaysa makipag-usap sa isang tao. Habang matiyagang nakikinig si Kizuna, isiniwalat ni Annie na tuwing maganda ang kanyang performance sa training, pinupuri siya ni Dr. Naiota. Ngunit ngayon, mas gumagaling pa ang sarili niyang mga kasamahan sa team pagdating sa paghawak ng mga gamit. Habang patuloy silang nag-uusap, naalala ni Annie na sinabi ni Naiota sa kanya na mayroong isang napakalakas at walang kasawiang sandata sa loob niya, na maa-access lamang kung mataas ang bilang ng hybrid. Ngunit dahil patuloy na bumababa ang bilang ng hybrid niya, naniwala siyang imposibleng ma-unlock ang sandata hanggang sa magpakita si Kizuna. Mula sa araw na iyon, naging determinado si Annie na makuha ang pagmamahal nito at dagdagan ang bilang ng hybrid niya. Ngunit di nagtagal ay napagtanto niya na ang kanyang mga kasanayan sa pakikisalamuha ay mas masahol pa sa isang hayop. Upang mapabuti ang kanyang sarili, sinimula ni Annie ang pagbabasa ng mga magazine na nagmumungkahi ng pagluluto ng pagkain para kay Kizuna. Kaya, bumili siya ng ilang sandwich mula sa Amazon at inilagay ang mga ito sa isang lunchbox. Habang nakikinig si Kizuna ng may pagkabigla, isiniwalat niya na sinubukan pa niya ang isang libro kung paano pahangain ang isang lalaki at sinubukan ang ilan sa mga payo nito sa harap niya sa parke. Ngunit tinanggihan siya ni Kizuna na parang isang kasuklam-suklam na ginoo. Dahil sa pagkadismaya, nadama ni Annie na ang lahat ng kanyang pagsisikap na maabot ang imoral na sandata ay walang silbi at naisip kung mayroon ba siyang dahilan para mabuhay. Sa halip na makiramay sa kanya, sinigawan siya ni Kizuna dahil sa pag-arte na parang isang payaso. Ngunit iginiit ni Annie na hindi niya naiintindihan ang kanyang buhay. Sinabi niya sa kanya na ang lahat ay may layunin, ngunit sinubukan siyang patumbahin ng nalulumbay na babae gamit ang isang kanang suntok. Gayunpaman, nang mapansin na hindi gumagalaw si Kizuna, sa wakas ay binitawan niya ang kanyang bantay. Kalaunan ay ibinahagi ni Kizuna ang kanyang nakaraan, kung saan siya ay isang love subject din sa ilalim ng kanyang sariling ina, si Dr. Naiota. Ngunit nang dumating si Annie, pinabalik siya sa totoong mundo, na nag-iwan sa kanya na nalulumbay at hindi makakonekta sa kahit sino. Dito ipinaalala sa kanya ni Rary na ang halaga ng isang tao ay hindi natutukoy sa kanilang tanging halaga, kundi sa mga pagpiling ginagawa nila. Pagkatapos ay ipinaabot niya ang aral na ito kay Annie, sinabi sa kanya na maaari siyang magsimula ng isang bagong buhay kung saan siya ay laging nasa tabi niya. Sa wakas, nakakuha si Annie ng kaunting pag-asa at hiniling kay Kizuna na ibaba ang kanyang gulugod, at ibinaba siya ng bida bago nilero ang kanyang mga plot armor. Naglabas ito ng isang pag-agos ng enerhiya upang kumawala mula sa kanilang mga ugat ngunit gusto ni Annie ng higit pang aksyon na iyon.
Pagkatapos din, nakipag-usap si Shikina sa pamamagitan ng kanilang hybrid system at ipinaalam sa kanya na minsan pagkatapos ng isang matagumpay na heart hybrid, maaaring medyo ma-excite ang babae. Lumalabas na kung maaabot ni Amy ang isa pang kasukdulan kay Kizuna, magbubukas siya ng mas mataas na antas ng hybrid count. Ito ay magbibigay daan sa kanya na i-activate ang immortal na sandatang binanggit ni Nyota 7 taon na ang nakalilipas. Agad na naghanda si Kizuna para sa aksyon at nagsimulang mag-eksperimento gamit ang kanyang dila, na nagresulta sa isa na namang pagsabog ng hybrid energy sa laboratorio. Samantala, nahihirapan si Yuri sa larangan ng digmaan, halos hindi niya natitinag ang kanyang posisyon laban sa mga alien robot. Ngunit dumating si Amy na nanginginig ang mga binti bilang kinakailangang pampalakas. Galit na ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay pinag-uusapan, inactivate niya ang immoral weapon pulverizer at naghanda para salakayin ang mga kalaban. Habang naglulod ito na parang isang computer, bumili si Kizuna ng oras sa pamamagitan ng pagbagsak sa mga papalapit na unit, na nag-iwan kina Yuri at Himikawa na gulat sa biglaang pag-angat ng kapangyarihan ni Amy. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay pinakawala ni Amy ang isang napakalaking sinag mula sa kanyang armas, na nagwasak sa buong hukbo ng alien robot. Nang sa wakas ay napanalunan na ang labanan, nagdaos ang akademya ng isang pagdiriwang ng gabing iyon upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Samantala, tila nawala sa pag-iisip si Kizuna. Kaya't sinalubong siya ni Amy sa balkonahe at ibinahagi na nakakaranas siya ng mga pira-pirasong alaala mula nang sila ay maging malikot sa laboratorio. Inilarawan niya ang kanyang mga pangitain na nakakita ng isang magandang lawa na napapalibutan ng mga bundok, isang masiglang lungsod na may maliwanag na mga ilaw at isang napakalaking mekanikal na orasan. Pero bago pa man siya makatulog sa ilang pag-iisip bago matulog, dumating sina Himikawa at Yuri at nagsimula silang magtalo kung sino ang makakaranas ng launcher ni Kizuna ng gabing iyon. Dahil sa pagiging makatuwiran, sinubukan ni Sylvia na mamagitan sa usapan, ngunit sinabihan siya ni Kizuna na hayaan na lang niya itong masiyahan sa panunood ng mga babaeng nagtatalo. Samantala, sa loob ng control room, napansin ni Shikina ang isang kritikal na detalye sa footage ng labanan at ipinaalam kay Reri na ang isa sa mga alien attacker ay tila isang tao, at ang tao ay nakasuot din ng heart hybrid suit. Sa isang flashback, habang ginagabayan ni Himikawa ang mga tao palabas ng kanilang bayan, napansin niya ang isang ulila na humahawak sa kanyang teddy bear habang tumutulo ang kanyang mga luha. Nang makita ito, tiniyak ni Himikawa sa kanya na tatalunan niya ang mga kalaban at paprotektahan ang lahat ng tao, na nagpapasaya sa batang babae. Samantala, si Kizuna ay nasa loob ng banyo ng mga babae at naghahanda para sa isang mainit na paliguan. Lumabas na siya ang pinagbigyan ng kanyang kapatid na babae ng buong mainit na paliguan ng gabing iyon, at masayang pumasok siya sa mainit na silid, ngunit nagtama ang kanilang mga mata ni Himikawa habang nakalantad ang mga headlight at asset nito. Agad niyang itinago ang kanyang kahihiyan at sinigawan si Kizuna dahil sa pagiging nasa banyo ng isang babae. Ngunit bago pa niya maipaliwanag ang kanyang kaso, inactivate ni Himikawa ang kanyang gear na tinatawag na Neros, na nagresulta sa isang pagsabog sa banyo. Kinabukasan, iniulat ng dalawa ang insidente kay Reri, na mahinahong inamin na gusto niyang ilabas ang kanyang mga estudyante sa iisang banyo, umaasang mapapagana ang hybrid heart powers ni Himikawa. Sa kabila nito, patuloy na sinisigawan ni Himikawa si Reri dahil sa kawalan nito ng sentido komon. Ngunit ipinaalala sa kanya ng punong guro na napakababa ng bilang ng hybrid heart count niya. Sa galit, lumabas si Himikawa ng opisina, iniisip kung paano masisiyahan ang sino man sa piling ni Kizuna. Ngunit bigla niyang naalala ang oras na iniligtas siya nito mula sa isang matinding pagkahulog. Kalaunan, ipinaalam sa lahat ng mga estudyante na nawalan ng komunikasyon ang lahat ng megaplot sa mundo sa isa't isa. Abala si Himikawa sa pag-iisip kung saang direksyon nakatagilid ang launcher ni Kizuna, habang determinado ang bida na iligtas ang lahat ng kanyang mga kasamahan kung kinakailangan. Ilang sandali pa, natagpuan ni Kizuna ang kanyang sarili sa bodega ng akademya kung saan ipinakita sa kanya ni Reri ang isang bagong virtual simulator na kanyang binubuo. Ang makina ay maaaring lumikha ng anumang uri ng kapaligiran, na nagbibigay daan sa mga mandirigmang Amaterasu na makisali sa makatutuhanang mga kunwaring labanan. Gayunpaman,
Nais ni Rary na gamitin ni Kizuna ang simulator na ito upang maakit ang mga miyembro ng kanyang koponan at bigyan sila ng oras ng kanilang buhay habang pinapagana rin ang kanilang hybrid heart powers. Dahil ang simulator ay maaari ring matuto mula sa mga pagnanais ng manlalaro, nagpakita si Rary na nakasuot ng isang kuneho na kasuutan, na ikinagulat ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay inimbitahan ni Kizuna si Yuri bilang kanyang unang biktima at binago ang kapaligiran sa isang silid na may temang pang-adulto. Sa sandaling magpalit ang kanilang mga kasuutan, na-inspire si Yuri at itinapat niya ang kanyang sarili sa ibabaw ng launcher ni Kizuna. Bigla, inilagay siya sa isang piring at pinusesan ng simulation upang gawing mas kaakit-akit para sa heart hybrid activation. Kaya, mabilis na hinawakan ni Kizuna ang mga plot armor na nakasabit sa harap niya, na nagresulta sa isang ginintoang aura na naglalabas mula sa kanilang mga katawan. Sa loob lamang ng ilang minuto, natapos ang heart hybrid activation, at bumagsak si Yuri sa ibabaw ni Kizuna na parang may sakit na hayop. Nang gabing iyon, napansin ni Himikawa ang dalawang estudyanteng nagtatangkang magkulitan sa loob ng academy compound at mabilis silang pinahinto dahil siya ang pinuno ng disciplinary committee. Habang iniisip niya ang kanyang miserableng buhay, dumating si Kizuna at nagtanong kung gusto niyang sumali sa isang virtual na seremonya ng simulator. Ngunit bago pa siya makasagot, patakbong pumasok si Sylvia dala ang mga resulta ng kanyang pagsusulit. Nang makita ang babae na nakakuha ng magagandang marka, tinapik ni Kizuna ang kanyang ulo at pinuri siya. Ngunit ginamit ni Himikawa ang pagkakataong ito upang makalayo kay Kizuna at sa kanyang mga virtual na kagustuhan. Kinabukasan, tinawag ni Rary ang bawat miyembro ng Amaterasu sa war room at binigyan sila ng briefing tungkol sa isang mahinang signal ng radyo na nagmumula sa Guam, isang isla na dating kinaroroonan ng isang pangunahing base militar ng Estados Unidos. Ang kanilang bagong misyon ay hanapin ang pinagmumulan ng signal na iyon, at ipinahayag ni Annie na handa na siyang lipulin ang sinumang kaaway gamit ang kanyang pulverizer. Sa pagkakataong ito, binalaan siya ni Yuri na ang pagpapaputok ng immoral na sandata ay lubos na mauubos ang kanyang enerhiya, ngunit binaliwala ito ni Annie, sinabing hahayaan na lang niya ang launcher ni Kizuna na hayaan siya para masiguro ang tagumpay ng misyon. Gayunpaman, tumugon si Yuri na siya na ang pagkakataon ngayon at hiniling kay Kizuna na bigyan siya ng ilang gabing hindi malilimutan, ngunit ito ay nagdulot ng panibagong pagtatalo sa mga babae. Di nagtagal pagkatapos, tumungo ang pangkat ng Amaterasu patungong Guam, naiwan sina Shikina at Rary na nagtataka kung ang mga mahiwagang signal ay ipinadala mismo ni Dr. Nayota. Nang makarating ang pangkat ng Amaterasu sa float, sinimulan ni Kizuna at Himikawa ang pag-scan sa lungsod para sa mga sample, habang nililinas ni Yuri at Annie ang inabando ng base ng puwersa ng Anderson Air. Matapos ang ilang pagmamaniobra sa mga guho, natuklasan ni Yuri at Annie na ang base ay ganap na walang matalinong buhay, bagamat hindi nagtagal ay natagpuan nila ang isang sinaunang communication console na kumikislap at tumutunog sa isang madilim na silid. Kasabay nito, sina Kizuna at Himikawa ay naglalakad sa mga kalye, kung saan nakita ni Himikawa ang isang maliit na teddy bear na nakahiga sa kalsada, at agad siyang binalikan ng lugar sa pangakong ginawa niya ilang taon na ang nakalilipas na iligtas ang isang takot na ulila. Bigla, isang kakaibang tunog ang pumutol sa kanila, at sa pagsisiyasat, napadpad sila sa isang babaeng nagngangalang Aldea na mahinahong humihigop ng tsaa sa ibabaw ng isang tambak ng mga guho. Agad na inakala ni Himikawa na isa siyang stranded na sibilyan at nangakong ihahatid siya sa ligtas na lugar, ngunit tumayo ang babae dala ang kanyang napakalaking asset, nagpakilala bilang si Aldea, at walang pag-aalinlangang ginamit ang kanyang heart hybrid gear. Natigilan, tinanong ni Himikawa kung aling bansa ang kanyang pinaglilangkuran, ngunit buong pagmamalaking sumagot si Aldea na siya ay nagmula sa imperyo ng Balantes, isang kapangyarihang kumokontrol na sa kalahati ng mundo. Sa kabila ng kanyang anyo bilang tao, nilabanan ni Aldea ang mga mananakop at naglunsad ng isang barikada ng matatalim na bato sa dalawa. Agad na gumanti si Himikawa, ngunit ang bawat atake na kanyang inilulunsad ay walang kahirap-hirap na naiwasang nadepensahan, at mabilis niyang napagtanto na ang babaeng Balantes na ito ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Ang malayong sagupaan ay nagtulak kina Yuri at Annie na magtakbuhan bilang mga karagdagang tauhan, ngunit nagliwanag ang mga mata ni Aldea nang makita niya si Annie.
Dahil ang kanyang hybrid heart pulverizer ay nakakuha ng sapat na publisidad sa mundo ng Balantes, nais ni Aldea na makausap si Amy tungkol sa kanyang mga kakayahan at tunay na pinagmulan, ngunit dahil patuloy na itinutulak ng pangkat ng Amaterasu ang pag-atake, tinawag ni Aldea ang isang napakalaking dragon na may 3 ulo upang lipulin sila. Ito rin ang halimaw na Samaire sa Tokyo Float sa bantay ni Himikawa, kaya't diretso niya itong sinugod habang ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay muling nagtipon at nagbuhos ng apoy sa halimaw. Gayunpaman, ang kanilang pinagsamang pagsisikap ay halos hindi nakasira sa baluti ng dragon. Sa puntong ito, napagtanto ni Kizuna na hindi na mananalo sa laban, kaya sinabihan niya ang mga babae na umatras. Habang paalis ang Amaterasu, napangiti si Aldea ng maluwag, dahil ang sarili niyang heart hybrid ay unti-unting nawawalan ng lakas. Pagbalik sa headquarters, ipinaalam ni Shikina sa timang tungkol kay Aldea at sa kanyang kakaibang heart hybrid gear, ang Zero, na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport sa kalawakan. Biglang pinag-ugnay ni Amy ang mga tuldok at napagtanto na si Aldea ang nagkulong sa kanya at kay Himikawa sa loob ng simboryo na iyon. Sumabat din si Kizuna, na sinasabing naglilingkod si Aldea sa Balantes Empire, na nasa kabilang panig ng portal. Habang iniisip ng grupo kung ano ang maaaring ipahiwatig nito, nagbigay si Shikina ng isa pang nakakagulat na pangyayari. Nadaig ng 3 ulo na dragon ang kahit isang ranggong mag-I-Tech beast, kaya wala silang ibang magawa kundi lumikha ng isang bagong klase na tinatawag na super category class. Tumama ang balita ng Bamalot ang mga alaala ng pagkalipol ng kanyang mga tao, at hinimok niya ang commander na agad na kumilos. Gayunpaman, isinara ito ni Reri, at idineklara na tapos na ang operasyon para sa araw na ito. Ngunit nang patuloy na humingi ng paliwanag si Himikawa, sinagot ni Reri na ang pagtuklas ng isang hindi kilalang variant ng mag-I-Tech ay isang malaking tagumpay at sinabihan siyang palamigan ang kanyang nagngangalit na sarili. Sa kabila ng lahat ng iyon, sinimulan ni Himikawa na magalit sa lahat, tinawag silang mga duwag na walang gulugad, at nang sinubukan siyang pakalmeyan ng iba, nagalit siya na mas mahina sila kaysa kay Kizuna. Nang gabing iyon, nagpa siya si Kizuna na tingnan ang nag-aalab na babae, ngunit nadatnan niyang nakabukas ang pinto nito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono upang i-ping ang kanyang lokasyon, ngunit nagulat siya nang mapagtanto na nakatakas na si Himikawa mula sa Megaplant. Samantala, pinangunahan ni Himikawa ang pagbabalik sa Guam at naghain ng isang hamon sa hating gabi kay Aldea. Hiniling niya sa dragon na may 3 ulo na lumabas upang makipaglaban, ngunit ang babaeng Balantes ay ngumiti at sinabing paglaruan niya muna si Himikawa. Agad na sumiklab ang gulo, ngunit ang bawat isa sa kanyang mga atake ay tumalbog na parang hangin sa isang bagyo, at sa loob lamang ng ilang minuto, nagawa siyang mahuli ni Aldea. Ang kanyang mga hybrid na talam ay nagselyo kay Himikawa sa loob ng isang labirinto na naglaho na lamang ang espasyo at oras. Dahil dito, nadurog ni Aldea ang katawan ni Himikawa mula sa labas habang ang kawawang babae ay sumisigaw sa sakit. Ngunit ng sandaling iyon, sinira ng iba pang mga miyembro ng Amaterasu crew ang laban. Agad na bumaba si Aldea sa pila upang harapin si Yuri, na nagbigay kay Kizuna ng sapat na oras upang buhatin si Himikawa habang gising. Naluha ang mga mata ng babae nang makita niya ito, at nang tanungin niya kung bakit nila siya iniligtas, sumagot si Kizuna na hindi iniiwan ng mga kasama ang mga kasama. Samantala, sumugod din si Amy sa aksyon, at sinamantala ni Aldea ang pambungad na pagkakataon upang humingi ng pagpapakilala. Nang ibigay ni Amy ang pangalan niya, natuwa si Aldea at nanunumpa siyang si Amy ay dapat na taga-imperyong Balantes, ngunit iginiit ni Amy na siya ay 100% na taong ipinanganak sa lupa. Para malaman kung nagsasabi siya ng totoo, binigkas ni Aldea ang isang lumang panunumpa ng imperyo upang biruhin ang kanyang memorya, ngunit naiinis ito kay Amy at sinimulan siyang atakihin. Gayunpaman, muling tinawag ni Aldea ang dragon na may ulong-ulo at hiniling kay Amy na burahin ito gamit ang kanyang heart hybrid zeros, ngunit nang magpakita ang halimaw, sinubukan ni Himikawa na tumalon, ngunit dahil napakababa ng kanyang hybrid count, nagpa siya siyang magpahinga ng mapayapa. Pagkatapos, dumating si Reri sakay ng helicopter at ini-airdrop ang simulation chamber sa tabi ni Kizuna para mapuno niya ang enerhiya ni Himikawa sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang makakapal na asset. Kaya mabilis niya itong binuhat, hinayla papasok,
nangangati na sa ilang field friction na aksyon. Ngunit nagsimulang mapaiyak si Himikawa tungkol sa gulo na ginawa niya para sa lahat. Tinanong ni Kizuna ng diretsyo kung bakit siya nahuhumaling sa pagkatalo sa dragon na may 3 ulo, at sa wakas ay naibunyag na niya ang katotohanan. Sa ikalawang banggaan, siya ay nasa tungkulin ng paglikas para sa Tokyo Float nang magpakita ang dragon at sinunog ang lahat ng nasa daanan nito. Sa loob ng maraming taon, si Himikawa ay nagyayabang bilang nangungunang mandirigma ng Japan, kumbinsido na kaya niyang talunin ang kahit sinong halimaw, ngunit ang panunood sa pagsunog ng dragon sa buong Tokyo Float ay sumire sa kanyang ilusyon, at sinimulan niyang makita ang kanyang sarili bilang isang marupok na babae na puno ng ego at pagmamataas. Dati ay tamad si Himikawa at dumadalo sa mga party sa halip na magsanay, ngunit pagkatapos ng insidente ng dragon, siya ay naging isang disiplinadong estudyante sa pag-asang may tama niya ang kanyang pagkakamali at mapoprotektahan ang mga taong nangangailangan. Ngunit kahit na matapos ang lahat ng backstory na iyon, hindi na iligtas ni Himikawa ang kanyang mga kapwa mamamayan noon at tiyak na hindi niya mailigtas ang sinuman sa kanyang nakakainis na ugali ngayon. Umaasa na sasampalin siya ng malakas, sinabi sa kanya ni Kizuna na nakapagligtas siya ng maraming tao, kasama na siya, nang siya ay sumaklolo sa kanya noong kanilang unang engkwentro sa kakahuyan. Habang matiyag ang nakikinig si Himikawa, sinabi sa kanya ni Kizuna na nakapagligtas siya ng hindi mabilang na buhay, at ang dahilan kung bakit hindi niya binibilang ay dahil isa siyang mabuting tao sa puso. Pagkatapos ng nakakabagot na salita, sinabihan siya ni Kizuna na maghanda para sa isang aksyon, at sa wakas ay hinayaan siya ni Himikawa na paglaruan ang kanyang mga asset ng walang paghihigpit. Habang nag-aalala si Himikawa na hindi niya gusto ang kanyang laki, nagsinungaling si Kizuna sa kanya, na sinasabing sulit ang kanyang mga plot armor. Habang ang kanyang hybrid na puso ay malapit nang maabot ang buong potensyal nito, pinainit ni Kizuna ang kanyang ulo, na nag-iwan kay Himikawa na na-enjoy sa kasiyahan. Gayunpaman, upang maisaaktibo ang kanyang immoral na sandata, kinailangan nilang gumawa ng isang labis na gawain, kaya ginamit ni Kizuna ang simulator at binago siya sa isang catgirl. Pagkatapos ay sinimulan niyang hawakan ang kanyang buntot na parang isang talunan, na tila nagbigay sa kanya ng higit na kasiyahan. Ang pag-uugaling ito ay nagbigay daan kay Himikawa na i-activate ang kanyang immoral na sandata, at mabilis siyang nagbago sa kanyang pinakamalapit na anyo. Pagkatapos, habang naglalakad siya papunta sa larangan ng digmaan, tinawag ni Himikawa ang kanyang immoral na sandata na tinatawag na Gladius. At, sa paggunita sa oras na hindi niya nailigtas ang ulilang babae, sumugod siya sa dragon at pinaslang ito sa isang atake. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Aldea ng pagbabante sa kanyang kapangyarihan at sinimulang salakayin si Kizuna. Ngunit nagsimulang magpanik ang talunan dahil ang kanyang hybrid gear ay walang alam na mga armas. Gayunpaman, napagtanto ni Kizuna na maaari siyang magpatawag ng isang blade at sinubukan ito dahil, pagkatapos ng kanyang pagsasama sa mga babae, nakuha rin niya ang ilan sa kanilang mga kapangyarihan. Pagkatapos ay nakipagsosyo siya sa kanyang babae at nagawang pilitin si Aldea upang sumuko. Ngunit, sa kasamaang palad, binuksan nito ang isang gate at inilabas ang ilang mga ship mag-I-tech upang ipagtanggol ang sarili. Kasabay nito, isang malaking submarino sa ilalim ng dagat ang nagpakita, ngunit ito ay mga Heart hybrid unit ng Amerika na lumalabas bilang mga reinforcement. Ilang anti-aircraft jet din ang lumilipad sa kalangitan para sa backup. At, nang makita ito, nagkaroon ng kaunting pag-asa si Reri. Ngunit bago pa man magsimula ang labanan, hiniling sa kanya ng partner ni Aldea na si Grabble na ibalik ang kanyang sarili sa loob ng ship. Dahil wala nang ibang pagpipilian, atubiling umatras si Aldea kasama ang iba pa niyang fleet habang nalilito ang mga miyembro ng Amaterasu. Kalaunan, pinuri ng mga babae si Himikawa dahil sa pag-arte niya bilang mahusay na babae sa simulation chamber, ngunit napahiya siya at nagsimulang sumigaw ng parang baliw. Ngunit nang sandaling iyon, naantala sila ng pagdating ng mga American Heart hybrid unit. Bilang isang mamamayang Amerikano, binati ni Yuri ang babaeng may pulang buhok bilang kaibigan niya, si Scarlett. Ngunit sinabihan ng babae si Yuri na lumayo at hindi niya ito patatawarin. Nang gabing iyon, nanaginip si Annie ng kakaibang panaginip kung saan siya ay nasa isang mahiwagang lugar na may madilim na masamang enerhiya na nakasabit sa malayo.
Nakasuot siya ng damit na parang diwata at nang abutin niya ang kanyang refleksyon suot ang damit ng Acer, nabasag ang salamin. Nagising si Amy mula sa kakaibang panaginip na ito sa kalagitnaan ng gabi at naalala ang slogan na isinigaw ni Aldea noong labanan. Samantala, pumasok si Aldea sa portal papasok sa imperyo ng Balantes at nagulat kay Grabble na ang babaeng nagngangalang Amy ang kumokontrol na ngayon sa mag-high-tech gear na kilala bilang Zeros. Pagbalik sa headquarters, nasa laboratorio na si Shiki na nang makatanggap siya ng isang hindi kilalang tip tungkol sa kung paano isara ang mga gate ng portal. At dahil sa impormasyong iyon, itinulak ni Reri ang isang pinagsamang operasyon ng Estados Unidos at Japan upang mabawi ang Okinawa. Kinabukasan, nagsasaya si Kizo na kasama si Yuri sa tanghalian nang sumama sa kanila ang Masters Group na sina Scarlett, Gertrude, at Sharon. Lumalabas na nag-enroll sila sa akademya para sa isang pinagsamang misyon. At gusto ni Scarlett na mapalapit kay Kizuna para makakuha siya ng ilang aksyon at mapataas din ang kanyang hybrid count. Natigilan si Kizuna nang makita ang mga babae na desperado sa kanyang espesyal na launcher, ngunit hiniling ni Scarlett na gumugol siya ng ilang pribadong oras kasama ito. Nang makita ito, muntik nang makipag-away si Yuri kay Scarlett dahil sa pagsira sa date nila ni Kizuna. Ngunit nang sandaling iyon, nakita niya si Amy na nakaupong mag-isa sa ibang mesa. Bago pa man siya makagawa ng anuman, hinayla siya ng mga babae palabas at idiniin ang kanilang mga asset sa kanyang mga braso, malakas na nagtatalo kung sino ang unang makakaamoy sa kanyang kilikili. Para maayos ang pagtatalo, bumisita sila sa isang arcade shop kung saan sila nagbo-boxing, naglaro ng shooting games, at nagkumpetensya pa sa dance floor, ngunit palaging tabla ang magkaibigan. Kahit na pareho silang basang-basa ng pawis, gusto pa rin nilang ituloy ang paligsahan. Ngunit di nagtagal, kumalma sila at tumungo sa isang tindahan ng damit para subukan ang ilang mga nagpapakita ng katawan na swimsuit. Nagulat si Kizuna na maging ang mga swimsuit ay magkapareho ang kulay, ngunit nang sandaling iyon, binuksan ni Scarlett ang swimsuit ni Yuri at kinaladkad si Kizuna sa ibang silid bihisan. Pagkatapos ay idiniin niya ito sa dingding na parang nasa wrestling match at sinubukang hikayatin itong makipaglaro sa kanya. At ilang segundo ang lumipas, napunta siya sa isang posisyon na gustong-gusto ng karamihan sa mga lalaki. Habang natataranta si Kizuna sa kanyang pagiging prangka, sinimulan ni Scarlett na i-recharge ang kanyang hybrid na gamit. Ngunit nang sandaling iyon, pumasok si Yuri at nahuli sila sa akto. Ilang sandali pa, nag-usap ang tatlo, ngunit hindi matiis ni Yuri na naroon si Scarlett at nagpas siyang lumabas. Ipinapalagay ni Kizuna na sila ni Scarlett ay dapat na matalik na magkaibigan noon dahil pareho sila ng iskor sa bawat laro. Gayunpaman, mabilis itong itinanggi ni Scarlett at sinabing si Yuri ay isang masamang tao na tinatrato sila na parang mga piyon sa mga nakaraang laban. Ipinaliwanag niya na ang kanilang squad ay nakaharap sa isang Dragori ilang taon na ang nakalilipas at wala sa kanila ang kayang harapin ito ng mag-isa. Pinapasok muna sila ni Yuri para mapagod ito, saka pumasok sa huli para angkinan ang lahat ng kredito para sa sarili niya. Gayunpaman, hindi naniwala si Kizuna sa kwento dahil ang Yuri na alam niya ay hindi kikilos ng ganoon. Ngunit sinabi ni Scarlett na wala siyang pakialam na kumbensihin siya at bumalik sa dorm. Sa sandaling iyon, bumalik si Yuri sa parke. At nang tanungin ni Kizuna kung totoo ang kwento, sinabi niyang may magkaibang panig sa parehong katotohanan. Sa kabilang panig ng mundo, sina Aldea at Grabble ay sinalubong ng malugod ng mga tao ng Balantes at tinatrato silang parang maharlika. Ngunit dalawang mandirigma mula sa imperyo, sina Ragris at Vardy, ay malinaw na galit sa lahat ng atensyon na natatanggap nila mula sa mga tao. Pagkalipas ng ilang oras, sina Aldea at Grabble ay nasiyahan sa isang magarbong hapunan upang ipagdiwang ang kanilang pagsasama. Pinag-usapan nila ang kanilang dating labanan kung saan nag-iwan sila ng pangmatagalang mga peklat sa isa't isa. Ngunit hindi nagtagal ay nauwi ito sa isang pag-uugaling maganda sa kanilang kwarto. Ginalugad ng mga babae ang bawat bahagi ng katawan ng isa't isa ng walang pagpipigil, nagpapalitan ng mga bagay ng maraming oras, pinupuno ang silid ng mabahong amoy sa katawan. Pagbalik sa akademya, binigyan ni Sylvia si Kizuna ng ilang cookies na siya mismo ang naghanda sa pamamagitan ng panonood ng isang tutorial sa social media. Dahil sa kanyang dedikasyon, sinabi ni Kizuna na magiging isang mahusay siyang asawa, ngunit napagtanto niya rito na gusto na siyang pakasalan ni Kizuna.
Maya-maya pa, napadaan si Kizuna sa kwarto ni Amy at nakita siyang nagagalit dahil wala siyang mahanap na impormasyon tungkol sa buhay niya bago ang akademya. Pumasok ang lalaki at mabait na inalok siya ng cookies, ngunit sinabihan siya ni Amy na tumahimik. Nang sandaling iyon, malakas na kumulo ang kanyang tiyan na parang Pokemon, at sa wakas ay sumuko na siya at kinain ang mga ito. Ngunit kahit na kumakain ng masarap na cookies, mukhang galit na galit si Amy sa kung anong dahilan at sinabihan si Kizuna na itanong na lang ang anumang nasa isip niya. Gayunpaman, sinabi ni Kizuna na hindi siya manghihingi maliban kung gusto niyang magbahagi. Dahil dito, nakaramdam si Amy ng mainit na pakiramdam sa pagitan ng kanyang mga binti. At idinagdag ni Kizuna na pakikinggan niya ang kanyang pagbuntong hininga ng maraming oras kung hahayaan niya itong hawakan muli ang kanyang mga espesyal na plot armor. Ngunit nang malapit na silang magkahawak ng kamay, muling umalangaw ang mga sirena sa buong akademya, at tumalon si Grabble mula sa battleship na parang isang aktor sa pelikula. Habang pinamumunuan ni Gertrude ang mga koponan upang harapin ang kalaban, hiniling ni Grabble na isuko nila ang Zero at ang babaeng gumagamit nito ng walang laban. Gayunpaman, nang magpaputok si Sharon mula sa malayo, napagtanto ni Grabble na walang silbi ang pagsasalita at napaslang ang 12 ng mga unit sa loob ng ilang segundo. Pagdating ng Amaterasu, ang lugar ay nagmukhang nayo ng Konoha pagkatapos ng digmaan sa Akatsuki. Kasabay nito, nakita ni Scarlet ang kanyang mga kaibigan na nasasaktan at walang ingat na sumugod sa kalaban. Sa kasamaang palad, ang maliit na may pulang buhok ay walang laban kay Grabble, na malapit na siyang tapusin. Ngunit nang sandaling iyon, tumalon si Kizuna sa unahan at tinanggap ang atake na parang isang alpha male. Diretsyong nilabanan siya ng Amaterasu, ngunit parehong natapon sina Himikawa at Yuri na parang mga insekto. Sinubukan ng galit na si Scarlet ang isa pang pag-atake, ngunit natalo rin siya. Sa puntong ito, tanging si Amy at ang kanyang Zero ang natira sa larangan, at lumapit si Grabble para sa huling atake. Gayunpaman, itinulak ni Kizuna ang kanyang sarili, umaasang protektahan ang kanyang kasintahan, ngunit natambush siya na parang bola ng golf. Sa wakas ay nakarating si Grabble sa punto at inalok si Amy ng isang lugar sa kanyang imperyo kung gusto niyang maalala ang kanyang nakaraan bago ang akademya. Sa kabilang banda, pinilit ni Kizuna ang sarili na labanan muli si Grabble, ngunit nang sandaling iyon, napansin niyang mahina na ang kanyang enerhiya at mabilis na umatras, nagbabalak na bumalik para sa Zero sa susunod na pagkakataon. Ngunit pagkaalis niya, nawalan ng malay si Kizuna dahil sa matinding pagod at mga pinsala. Kaya inutusan ni Reri ang kanyang mga tauhan na magpadala agad ng mga rescue team sa larangan ng digmaan. Pagkalipas ng ilang linggo, ipinaalam ni Shiki na sa squad ang lahat ng pinsalang dulot ni Grabble. Dahil naganap ang labanan sa isang komersyal na lugar noong isang pampublikong holiday, pinalad sila dahil iilang sundalo lamang ang nasawi ng araw na iyon. Nang sandaling iyon, pumasok si Kizuna sa silid na may enerhiyang aura farm, at tuwang-tuwa ang lahat na makita siya pagkatapos ng kanyang paggaling. Dahil nagtipon ang lahat mula sa Amaterasu para sa isang briefing, ipinaliwanag ni Reri na mas malakas si Grabble kaysa kay Aldea at medyo malinaw na hinahabol niya si Amy at ang kanyang Heart Hybrid Gear na Zero sa hindi malamang dahilan. Para maging interesante ang mga bagay-bagay, kahit si Amy mismo ay walang ideya kung bakit nila siya tina-target, at medyo naawa si Kizuna sa kanya. Bukod pa rito, ipinaliwanag ni Reri na para mabawi ang mainland Japan, kailangan nilang isara ang mga tarangkahan ng Tokyo at Okinawa. Ngunit kasalukuyang hinaharangan ni Grabble ang kanilang daan dahil ang bagong kalaban na ito ay napakalakas. Kakailanganin nila ng isang bagong uri ng hybrid na tinatawag na connective hybrid para talunin siya. Wala pang nakarinig tungkol dyan sa silid, kaya nilinaw ni Reri na para makamit ng isang mandirigma ang estadong iyon, kailangan ni Kizuna na basagin ang dalawang plot armor ng sabay-sabay. Tila gustong-gusto ni Yuri ang ideya ng isang combo na aksyon, ngunit tutol si Himikawa dito. Nang makita ang reaksyong ito, ipinaliwanag ni Reri sa mga estudyante na ang connective hybrid ay nag-uugnay sa tatlong heart hybrid bodies, na nagbibigay sa kanila ng sukdulang kapangyarihan na nakita ng mundo. Dahil hindi pa ito nasusubukan noon, ikinakatwiran ni Himikawa na ayaw niyang gawin ito sa ibang babae. Ngunit tiniyak sa kanya ni Shiki na minsan kahit ang isang malalim na pakikipagkaibigan ay maaaring magdulot ng isang connective hybrid. Tila,
Ang tanging paraan para matalo ng Amaterasu si Grabble ay sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang mga kapangyarihan na parang isang grupo ng mga asong gala, na lumilikha ng maaaring maging isang maalamat na imoral na sandata. Nang marinig ito, nagpasya si Kizuna na makisesyon muna kina Yuri at Scarlet, dahil alam nilang may matibay silang kasaysayan at isang malakas na pares ng mga higanti. Samantala, sina Scarlett at Sharon ay nakatayo sa labas ng silid ng ospital ni Gertrude, dahil ang kawawang babae ay malubhang nasugatan ni Grabble ilang araw na ang nakalilipas. Nang sinisisi ni Scarlett ang sarili sa kondisyon ni Gertrude, tinawagan siya ni Kizuna sa pamamagitan ng komunikasyon at hiniling na makipagkita sa kanya para sa isang bagong ehersisyo sa pagsasanay. Pumayag si Scarlett, ngunit hindi siya handang umupo sa isang bathtub kasama sina Yuri at Kizuna. Nataranta siya habang nagsasalo sa paliguan at tinakpan ang sarili gamit ang kanyang mga kamay, ngunit lumapit si Yuri kay Kizuna at idiniin ang kanyang mga asset laban sa kanya para lang asarin si Scarlett. Ang kanyang ideya ay gumana ng walang kamali-mali, at tumalon si Scarlett sa kanyang condom gun. Mula sa itaas, sumali rin si Yuri, at ang tatlo ay halos maging isang sandwich ng tao habang niyayakap sila ni Kizuna. Ang pagdikit ng tatlong katawan na ito ay nagdulot ng isang nakasisilaw na liwanag na sumabog mula sa kanilang mga daluyan, na nagbigay sa kanilang lahat ng isang maalamat na masayang pagtatapos. Pero dahil gusto ng mga babae ng mas maraming aksyon pagkatapos mag-recharge ng kanilang hybrid course, inalis ni Yuri ang kanyang takip, at sumunod din si Scarlett. Gayunpaman, kahit papaano ay nawalan ng balanse si Scarlett at nahulog sa kandangga ni Yuri, na lalong nagpahirap sa sitwasyon. Siyempre, inakala ni Yuri na sinasadya ito at naalala kung paano siya sinusundan ni Scarlett kahit saan at tinatawag siyang talunan. Doon, nagsimulang magpakita ng mga flashback sa simulation chamber noong sila ay matalik na magkaibigan, at isiniwalat ni Kizuna na hiniling niya kay Shikina na i-load ang mga clip na iyon upang muling buhayin ang kanilang nawalang pagkakaibigan. Nakita ang lahat ng kanilang mga alaala at emosyon na muling nagbabalik sa kanyang harapan, tinamaan si Scarlett ng nostalgia at niyakap si Yuri, na pagtanto na hindi siya ang tipo ng tao na magtataksil sa kanyang mga kasama. Bukod pa riyan, nilinaw ni Kizuna ang kanilang pangunahing hindi pagkakaunawaan, tiniyak kay Scarlett na walang ideya si Yuri na may darating na Dragori sa araw na iyon. Sa wakas, ibinahagi ni Yuri ang kanyang panig sa kwento. Lumabas na naglunsad ng mga misail ang kalaban sa isang mataong lugar, at ayaw ni Yuri na masaksihan ng kanyang squad ang pagpaslang, kaya naman pinona niya si Scarlett at ang iba pa. Gayunpaman, inamin ni Yuri na kahit hindi niya sila ginamit bilang mga pawn, inako niya ang kredito para sa huling atake at ginamit ito upang umangat bilang pinakamahusay na mandirigma ng Amerika noong panahon ng digmaan. Sa kabila nito, naalala ni Scarlett kung paano nasaktan si Yuri sa pakikipaglaban sa ibang mga kaaway at isinugol pa rin ang kanyang buhay upang iligtas siya, na nakatulong kay Scarlett na mapatawad siya. Nang tuluyang maalis ang kanilang emosyonal na bagahe, pareho silang ibinaling ang kanilang atensyon kay Kizuna, na nagbigay sa kanila ng isang espesyal na bagay hanggang sa mabasa ng kanilang sprinkler ang buong silid. Pagkatapos ng kasukdulan, matagumpay silang tatlo na nakamit ang isang connective hybrid at inutusan na maglunsad ng isang agarang operasyon upang talunin si Grabble. Samantala, hinintay ni na Grabble at Aldea ang pag-atake ng Amaterasu at sinalubong sila ni Annie, na mag-isang haharap sa mga magic tech weapons. Tinanong niya si Grabble kung bakit niya inalok na dalhin siya sa Batlantes, ngunit bago pa siya makasagot, sina Yuri at Scarlett ay sumalpok sa grupo. Ipinadala nila si Annie upang bantayan ang pasukan at inatake si Grabble ng 12-dosenang mga homang missile. Madali silang hinaranggan ni Aldea gamit ang kanyang kalasag, ngunit inilabas ni Yuri ang kanyang immortal na armas sa unang pagkakataon at sumugod. Muling humarang si Aldea, ngunit sa pagkakataong ito, nakakuha si Yuri ng napakalaking lakas mula sa kanyang mga sarili at natamba ang kanyang kalasag. Habang nawalan ng malay si Aldea, si Grabble ay lumabas mula sa usok na walang sugat at nangakong gagamitin ang kanyang buong kapangyarihan laban sa kanila. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang sariling immortal na sandata at nagpaputok ng isang napakalaking sinag, ngunit dumating si Kizuna sa tamang oras upang harangan ito. Nang makilala siya mula sa kanilang nakaraang engkwentro, muling bumangon si Grabble, ngunit nag-activate si Kizuna ng isang bagong mode sa kanyang gamit at dinala ang laban sa kalangitan.
Gamit ang mode na ito, si Kizuna ay halos hindi matatalo, dahil mukhang may dala siyang isang buong unit ng militar sa kanyang bulsa sa likuran. Habang nagbabanggaan ang dalawa sa himpapawid, mukhang maaaring masira ni Grabble ang kanyang kalasag. Sa desperadong sandaling iyon, nagawa ni Kizuna na ipatawag ang mga homang missile ni Scarlet at pinasabog ito palayo. Habang pareho silang nahuhulog ng malaya, naabutan ni Scarlet si Kizuna sa himpapawid. At kahit na malubhang nasugatan si Grabble, mas nag-aalala siya sa kaligtasan ni Aldea. Kaya, binuhat niya ang kanyang partner at lumabas mula roon, na binigyan ang Amaterasu ng pagkakataong isara ang lahat ng mga pintuan ng Okinawa. Dahil sa wakas ay napanalunan na ang laban, hindi mapigilan ni Yuri at Scarlet ang pagpuri kay Kizuna dahil sa kanyang katapangan, habang nakatagpo niya si Himikawa na hindi pa rin makapaniwala na nakitulog ito sa dalawang babae ng sabay. Sa kabilang banda, si Amy ay napapaanod sa sarili niyang mga iniisip kung ano ang tunay niyang pagkakakilanlan. Pagkalipas ng ilang araw, ipinaliwanag ni Shikina na dalawang mega float, isa mula sa Japan at isa mula sa Amerika, ang kasalukuyang nagbabantay sa kanilang mga lungsod sa baybayin. Gayunpaman, may mas malaking ambisyon si Reri pagkatapos palayain ang Guam at Okinawa. Plano niyang lumipat sa mainland ng Japan at inutusan ang Amaterasu Squad na maghanda para sa isang malawakang operasyon kung saan ang Tokyo ang kanilang susunod na target. Kalaunan, inilahad ni Kizuna ang kanyang mga ideya para sa menu ng cafeteria sa isang klase ng mga lalaki para sa nalalapit na school festival, ngunit tila wala ni isa sa kanila ang interesado sa kanyang mga ideya. Napagtanto na ang mga lalaki ay nangangailangan ng kaunting motibasyon, ipinakita sa kanila ni Kizuna ang isang hologram ng mga babae ng Amaterasu na walang anumang takip sa kanilang mga pagkakakilanlan. Ipinaliwanag ni Kizuna na nilikha niya ang mga larawang ito gamit ang datos mula sa simulation room at ipinakita pa sa kanila ang isang graph ng mga bahagi sa sisidlan ng isang babae. Ang presentasyon ay ginawang isang sama-samang pader na ladrilyo ang buong klase, at patuloy na ipinaliwanag ni Kizuna kung paano gumaganap din ng mahalagang papel ang lokasyon sa pagpaparamdam sa isang babae na komportable. Sa puntong ito, nagtataka ang mga lalaki kung si Kizuna ba ay isang uri ng superstar ng kababaihan, ngunit ang talunan mismo ay walang pakialam. Para mas lumala pa ang sitwasyon, ipinakita pa niya sa kanila ang mga naitalang footage noong nakaaksyon niya si Himikawa sa gitna ng isang labanan. Ngunit bago pa man matapos ang sinuman sa pagtatanong, sumugod si Himikawa sa silid-aralan suot ang kanyang makitid na suit, tinakat ang buhay ng mga talunan, at ginawang minahan ng uling ang buong klase. Samantala, pinanood ni Reri ang buong festival sa pamamagitan ng mga security camera at nakita si Himikawa na hinahabol si Kizuna para sa kanyang katawa-tawang stunt. Kalaunan, ang pasa na si Kizuna ay nakatagpo ni Yuri, na itinuro na ang benda sa kanyang mukha ay mukhang medyo cool. Gayunpaman, ipinagkibit-balikat niya ito dahil ayaw niyang mapahiya pa si Himikawa. Agad niya itong pinagalitan dahil sa kalokohan nito sa klase, pero wala nang pakialam sa paaralang ito tungkol sa kalokohan. Gayunpaman, binanggit nila na oras na para sa kanilang ensayo sa musika at wala si Amy. Din-double-check ni Kizuna kung hinanap na ba nila ang lahat ng pangunahing tambayan, at nang igiit ng mga babae na nahanap na nila, nagboluntaryo siyang hanapin si Amy mismo at ibalik ito sa festival grounds. Habang nasa daan, nakasalubong niya si Gertrude, na nagpapagaling pa rin mula sa pakikipag-away kay Grabble at ngayon ay naka-wheelchair na. Matapos siyang tingnan, tinanong niya kung nakita na ba nito si Amy, ngunit halos hindi na makita ng kawawang babae ang kaliwang mata nito. Ilang sandali pa, napadpad si Kizuna sa isang grupo ng mga babae na nag-eensayo ng isang eksena ng horror movie, ngunit natarante sila nang makita ang nakakatakot na lalaking ito at nagsimulang sumigaw na parang mga programmer na labis ang walang tulog. Nang sandaling iyon, lumabas si Sylvia na nagpapanggap na multo at nakasalubong si Kizuna. Agad niyang napagdesisyonan na gamitin siya bilang kapalit ni Amy kung hindi ito sisipot. Hindi kailanman tumanggi si Sylvia sa mga utos ni Kizuna, kaya pagkatapos mag-isip ng ilang segundo, pumayag siyang sumali sa grupo ng Amaterasu. Habang patuloy ang paghahanap ni Kizuna, nakilala niya ang nangungunang inhinyero ng akademya, si Mumo, na pumipilit sa kanya na subukan ang isang bagong prototype ng Raylan na ginagawa niya. Sa kasamaang palad, ang kanyan ay nasa beta pa lamang, at sumabog ito sa mukha ni Kizuna.
Matapos hanapin si Amy sa bawat sulok, natagpuan ni Kizuna si Shikina sa isang pribadong booth na nagbebenta ng mga magazine na nagtatampok ng mga larawan niya at ng mga babaeng Amaterasu. Ngunit nang tanungin niya kung nakita na niya si Amy, tahimik na sumulat si Shikina sa isang notepad, sinasabing wala siyang ideya. Maya-maya, tiningnan ni Kizuna ang kafe ni Scarlett, umaasang naroon si Amy, ngunit wala talaga ang babae. Lumalabas na ang kafe ay isa lamang walang silbing pang-abala, kaya ang walang pag-asang si Kizuna ay naupo sa tabi ng bintana, naghihintay at umaasang magpapakita si Amy. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, si Grabble ay ikinadina at tinawag na isang traidor dahil sa pag-atake sa mundo ng walang pahintulot at pagtatago ng impormasyon tungkol sa Zero sa kanyang sarili. Nang matapos ang parusa, ipinahayag ni Zelshon, ang pinuno ng Batlantes, na oras na para sa lakayin ang mainland at bawiin ang Zero, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagsira sa buong float. Sa kabila ng panganib na kaakibat nito, matapang na nagpahayag si Grabble, na sinasabi sa kanyang amo na hindi dapat saktan ang mga sibilyan. Dahil dito, napataas ang kilay ni Zelshon sa gulat, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na parusahan si Grabble sa pamamagitan ng pagpaslang sa kanya na parang pabo sa okasyon at paghagupit sa kanya hanggang sa halos magkahiwa-hiwalay ang kanyang balat sa loob ng kanyang katawan. Sinubukan ni Grabble ang kanyang makakaya upang tiisin ito, hinahawakan sa paniniwalang darating si Aldea upang iligtas siya. Ngunit tuluyang nawasak ang kanyang pag-asa nang malaman niya na si Aldea ay na-brainwash na sa tapat na aso ni Zelshon. Matapos makuha ang ilang mahahalagang impormasyon mula kay Grabble, tinipon ni Zelshon ang isang pangkat ng mga babae mula kanina upang salakayin ang tinatawag nilang Lemria at bawiin ang kapangyarihan ng Zero. Ngunit nang paalis na siya, pinigilan si Zelshon ni Dr. Nuda at ng kanyang assistant. Pagbalik sa daigdig, oras na ng konsyerto, ngunit wala pa rin si Amy, kaya napagpasyahan nilang si Sylvia na ang umakyat sa entablado. Sa wakas ay sumuko na si Kizuna sa paghahanap, ngunit nadatnan niya si Amy na nakaupong mag-isa sa isang bakanteng silid-aralan. Tinanong niya kung bakit siya mukhang malungkot, at isiniwalat ni Amy na ang lahat ng mga alaalang kanyang nabawi sa ngayon ay nagmumungkahi na hindi siya kabilang sa mundong ito. Kinakain siya ng kalituhan ng buhay, kaya sinabihan niya si Kizuna na huwag na siyang makasesyon pa. Ngunit nais ni Kizuna na tulungan siyang makalaya mula sa kanyang trauma at sinubukan siyang kumbensihin na bigyan ito ng isa pang pagkakataon. Habang nagsisimula ang konsyerto sa entablado, sinimulan ni Kizuna na ubusin ang mga bagay mula sa mga asset ni Amy. Ngunit sa gitna ng masayang kaguluhang ito, nagsimula siyang magkaroon ng mga kislap ng mga nabasag na alaala mula sa kanyang nakaraan. Walang ideya si Amy kung ano ang nangyayari sa kanya, at mukhang labis siyang nagdurusa. Ngunit bago pa man siya maaliw ni Kizuna, kinontak siya ni Rary at iniulat ang isang malawakang pag-atake ng kaaway sa mainland, at inutusan siyang bumuo agad ng isang battle squad. Ilang minuto lamang ang lumipas, habang ang mga mandirigma ng Amaterasu ay pumailan lang sa kalangitan upang harapin ang mga tropa ng kaaway, natigilan si Kizuna nang makita niya ang kanyang ina, si Dr. Naiota, na nakatayo sa barkong pandigma ng kaaway. Habang lumalapag si Kizuna sa barkong pandigma ng kaaway upang harapin ang kanyang ina, walang nakakaintindi kung bakit ito nagpakita pagkatapos ng napakaraming taon. Binati ni Naiota ang kanyang anak na parang isang kasosyo sa negosyo, na nag-iwan kay Kizuna na lubos na naguguluhan, habang iniisip ni Yuri kung dapat ba silang makialam. Naniniwala si Himikawa na mas mabuting hayaan na lang si Kizuna na harapin ito ng mag-isa. Sa loob ng barkong pandigma ng kaaway, isiniwalat ni Dr. Naiota na 7 taon at 21 araw na ang nakalipas mula noong huli niyang nakita si Kizuna at ipinaliwanag na kailangan niyang pumunta sa Imperyong Batlantes upang makumplito ang kanyang pananaliksik. Ngunit hindi siya basta-basta palalayain ni Kizuna, hinihingi ang mga sagot sa lahat ng tanong na namumuo sa kanyang isipan nang tanungin niya kung ano ang ginagawa nito sa isang ship ng kaaway. Mahinahong sumagot si Naiota na nagsasagawa lamang siya ng fieldwork. Sa sandaling iyon, binalikan ni Kizuna ang huling engkwentro niya sa kanyang ina at sinabing maraming bagay ang kailangan niyang linawin dito. Hiniling niya rito na bumalik sa Adoraxia, ngunit tumanggi si Naiota, sinasabing hindi pa kompleto ang kanyang pananaliksik. Sa puntong ito, maging si Rary ay sumingit sa komunikasyon, galit na nagtatanong kung bakit niya tinutulungan ang kaaway.
Ngunit sinabi sa kanya ni Naota na hindi niya maaaring ibunyag ang sensitibong impormasyon sa isang grupo ng mga talunan. Iyon na ang huling straw ni Reri, at inutusan niya si Kizuna na dukutin ang kanyang ina. Ngunit lumabas na kinakausap nito ang kanyang hologram sa buong oras. Ang sarili niyang dugo ay nagmamakaawa sa kanya para sa mga sagot, ngunit sinabihan lamang sila ni Naota na pumunta sa Tokyo kung gusto nila siyang makita ng personal, pagkatapos ay nawawala ng mas mabilis kaysa sa ama na bumili ng gatas. Pagkaalis niya, inatake ang grupo ng isang nakakainis na nilalang na nagngangalang Ragers at ng kanyang mag-I-tech pilot na si Demon. Bago pa man lumala ang laban, biglang lumingon ang battleship at lumipad palayo, na nag-iiwan sa mga Ragers na galit sa pagkadismaya. Sinabi sa kanya ni Naota na ang tanging layunin nila ay mag-usap at ang paghuli sa Zero ay hindi kailanman bahagi ng plano. Sa puntong iyon, tinanong ni Vardy kung pupunta pa rin sila sa Tokyo sa kabila ng panganib ng isang ambush, at buong kumpiyansang sinabi ni Naota na tiyak na pupunta sila. Pagbalik sa punong himpilan, ipinaliwanag ni Reri na ang plano na bawiin ang Tokyo ay maaaring isang pakana lamang, at ang revelasyon ay ikinagulat ng lahat sa silid. Inihayag niya na nakatanggap sila ng isang hindi nagpapakilalang tip tungkol sa kung paano ibalik ang hybrid heart counts at isara ang mga gate, at lahat ng ebidensya ay nagpapahiwatig na si Dr. Naota ang nasa likod nito. Ngunit kahit na ang Tokyo ay maaaring isang patibong, wala silang ibang pagpipilian kundi ang umalis dahil wala ng ibang mga bagay na hindi nila maintindihan. Mahigpit na sinabi ni Amy na susundin niya ang mga utos kahit ano paman, pagkatapos ay umalis ng silid, ginugulo ng masasakit na alaala na muling nagpakita matapos siyang makaaksyon ni Kizuna. Samantala, sinabihan ni Reri si Kizuna na pumili ng bagong miyembro ng Amaterasu dahil kailangan nila ng mas maraming firepower para manalo sa digmaang ito. Alam niya na kung sino man ang piliin niya ay isusugal ang kanilang buhay kaya binigyan niya ito ng listahan ng mga kwalipikadong kandidato para makapagdesisyon siya kung sino ang susunod niyang pipiliin. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, nilapitan ni Kizuna si Sylvia at hiniling na maging isang heart hybrid pilot dahil may kakayahan siya para dito. Tuwang-tuwa si Sylvia sa pagkakataong iyon, ngunit pinayuhan siya ni Kizuna na mag-isip ng mabuti dahil ang misyon ay maaaring magdulot ng kanyang buhay. Gayunpaman, hindi naunawaan ng dalaga ang kanyang pag-aalala bilang kawalan ng tiwala sa kanyang mga kakayahan at bigla na lamang tumakbo nang hindi nagbibigay ng sagot. Kalaunan ay naabutan siya ni Kizuna at ipinaliwanag na ayaw lang niyang masawi ang sinumang mahalaga sa kanya. Isiniwalat ni Sylvia na matagal na niyang gustong sumali sa Amaterasu para mahanap niya ang kanyang mga magulang na nawawala sa London at nagmakaawa kay Kizuna na payagan siyang sumali. Nang makita ang determinasyon sa kanyang mga mata, dinala siya ni Kizuna sa simulation chamber at ipinakita sa kanya ang kaibuturan na malapit na niyang itanim sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Sinabihan niya ito na sige at gawin ang dapat niyang gawin. Kalaunan, habang nagpapahinga si Sylvia, nangako si Kizuna na paprotektahan siya at ang lahat sa anumang paraan na kinakailangan. Isang araw bago ang misyon, dumating si Mumo na may mga anti-magitech rifle at rail vent para sa grupo ng Master, at tiwala si Scarlet na sa pamamagitan ng sandatang ito, mababawi nila ang Tokyo. Samantala, napansin ni Kizuna si Amy na nakatitig sa dagat at ipinaalala sa kanya na oras na para sa kanyang pang-araw-araw na dosis ng aksyon, ngunit sinabi sa kanya ng babae na hindi na niya ito hahayaang lumapit muli sa kanyang plot armor. Inamin ni Amy na isang pagkakamali ang umiyak sa kanyang mga bisig dahil sa isang kakaibang panaginip at iginiit na magiging maayos siya ng mag-isa, bagaman sa kaibuturan ay sinasabi lamang niya ito upang tumigil siya sa pag-aalala. Sa ibang lugar, sinabi ni Himikawa kay Yuri na noong una ay natakot siyang bumalik sa kanyang bayan, ngunit pinaramdam ni Kizuna na nasa bahay siya kahit nasa gitna ng isang labanan. Inamin ni Yuri na ang kanyang launcher ay ibang-iba, na sinasabing napagtanto niya na ayos lang na umasa sa iba. Ilang sandali pa, binisita ni Kizuna ang surgery room kung saan unang na-install ang kanyang core at naalala ang oras na nakita niya si Amy na umiiyak. Tinanong niya ito kung bakit ito malungkot, at sinabi sa kanya ng isang batang Amy na wala na siyang maalala mula sa kanyang nakaraan. Nangako si Kizuna na tutulungan siyang mabawi ang kanyang mga alaala at naalala rin kung gaano siya katigasan ng ulo noon. Kinabukasan, habang naghahanda ang squad para umalis patungong Tokyo,
nagsimulang tumunog ang mga sirena ng akademya at nagsimulang umakyat sa ship ang mga higanteng alien robot. Lahat ng tauhan sa buong lungsod ay naging alerto, at sa isang iglap, tila nalulula na ang mga alien sa mga missile defense. Tinadtad ni Scarlet ang mga sumasalakay na robot gamit ang kanyang armas at sinabihan ang mga miyembro ng Amaterasu na tumungo sa Tokyo habang siya ay nanatili upang ipagtanggol ang akademya. Nang mapagtanto na ito ang pinakamahusay na gagawin, nagpalit ang squad ng kanilang kasuotan at umalis na parang mga superhero, habang tahimik na nag-aalala si Rary kung paano matatapos ang operasyong ito. Sa daan, nakasagupa nila ang ilang mekanikal na drone, at sinabihan ni Kizuna ang mga babae na sundin ang plano. Habang naghihiwalay sila, lumipad si Kizuna ng napakalapit sa karagatan at napansin kung paano napupuno ng mga kaaway ang kalangitan. Dahil dito, napagtanto niya na ang penonetilang mababa ang pinakaligtas na paraan, kaya sumisid siya sa isang inabando ng tunnel ng tren upang maiwasan ang pagtuklas. Nang makapasok na siya, naglagay siya ng mga signal point sa buong lungsod, na nagpapahintulot sa tech team sa headquarters na makatanggap ng mga coordinate mula sa Tokyo. Sa wakas, nai-deploy ni Rary ang mga sealing unit upang isara ang lahat ng gate, at ang grupo ng master ay ipinadala upang samahan sila. Sa kabilang panig, lumabas si Kizuna mula sa mga tunnel patungo sa pangunahing kalye, inihahanda ang sarili para sa isang lungsod na puno ng mga alien robot. Sa halip, nagulat siya nang makita ang isang masiglang metropolis na puno ng masasayang tao na ginagawa ang kanilang araw na parang walang problema. Ang ilang mga tao ay pumipila pa para bumili ng mga grocery at mga dekorasayon sa Pasko. Sa isang iglap, parang hindi nangyari ang alien invasion, na parang ang lahat ng pagkawasak at kaguluhan ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit ang ilusyong iyon ay agad na nabasag nang marinig ni Kizuna na may tumatawag sa kanyang pangalan. Pagtingala niya, nakita niya ang kanyang ina, si Naiota, na nakatayo sa ibabaw ng isang gusali kasama ang kanyang katulong, si Vardy. Dahil sa pagkadismaya, hiniling ni Kizuna sa kanyang ina na itigil ang paglalaro at ipaliwanag kung ano talaga ang nangyayari, dahil ang Tokyo ay dapat na nawasak 7 taon na ang nakalilipas. Hindi niya maintindihan kung paano biglang bumalik sa normal ang lahat. Nang makita siyang nawala sa sarili, sa wakas ay tinapos ni Naiota ang ilusyon, at sa loob ng ilang segundo, bumalik ang lungsod sa tunay nitong anyo, wasak at walang buhay. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na gumamit siya ng mahika upang ipakita sa kanya ang isang refleksyon ng dating hitsura ng Tokyo. Sa kabila ng paliwanag na ito, napansin pa rin ni Kizuna ang mga tao sa kalye na nakangiti at nagdiriwang, na walang kamalayan sa kanilang paligid. Nilinaw ni Naiota na ang mahika ng ilusyon ay hindi lamang siya kasama, ibig sabihin ang lahat ay nakulong pa rin sa loob ng kanyang artificial na panaginip magpakailanman. Habang nakikinig si Kizuna nang hindi makapaniwala, casual na ipinaliwanag ni Naiota na ang kababalaghan ay nagpapahintulot sa kanya na sumipsip ng enerhiya ng buhay ng mga tao, na kanyang ginawang mahika at ipinadala sa Batlantes upang gumawa ng mga gamit. Ipinaliwanag ni Naiota na plano niyang kumuha ng enerhiya ng buhay mula sa bawat bansa, na gagawing isang napakalaking sakahan ng pag-aani ng enerhiya ang buong planeta. Galit na galit sa kanyang kawalang galang, sinigawan siya ni Kizuna, hinihiling na tumigil na siya sa paglalaro sa mga inosenteng buhay. Nagmakaawa siya rito na bumalik sa Adoraxia at turuan sila kung paano tanggalin ang mga core na nakatanim sa kanilang mga katawan. Ngunit inamin ni Naiota na hindi niya alam kung paano dahil hindi niya nilikha ang mga core sa simula pa lang. Ayon sa kanya, ang mga heart hybrid gears ay bihirang mga artifact mula sa ibang mundo, at gumawa lamang siya ng isang sistema na nagpapahintulot sa mga ordinaryong tao na i-channel ang kanilang life energy sa pamamagitan ng mga ito. Nang mapagtanto na maaaring hindi niya kailanman mailigtas ang lahat, napahagulgol si Kizuna ng isang segundo bago sumugod kay Naiota sa galit. Ngunit nang malapit nang tumama ang kanyang suntok, nasalo siya ni Vardy na parang bola ng basketball at hinampos siya sa isang kalapit na gusali ng may di makataong lakas. Sa sandaling iyon, dumating si Ragris kasama ang mga reinforcement, napilitan si Kizuna na umatras upang hindi mahuli ang mga inosenteng sibilyan sa crossfire. Pagkatapos ay hinikayat niya ang mga kalaban sa isang desyerto na lugar kung saan nagsimula ang isang matinding labanan nang siya ay umatras sa isang sulok. Dumating ang pangkat ng Amaterasu upang suportahan siya at nagsimula ang tunay na laban. Samantala,
Abala ang pangkat ng mga masters sa pagsasara ng mga tarangkahan nang makaramdam sila ng isang napakalaking daluyong ng mahiwagang enerhiya at naghanda upang ipagtanggol ang kanilang kagamitan. Sa kabilang panig ng larangan ng digmaan, natalo ni Ragris sina Himikawa at Yuri sa loob lamang ng ilang segundo, naiwan si Amy na harapin siya ng mag-isa. Inihagis ni Amy ang lahat ng mayroon siya sa kalaban, itinulak ang kanyang gamit hanggang sa limitasyon. Ngunit malinaw na natalo siya laban sa kanyang mga medium-sized na asset. Nang maghanda si Ragris na ibigay ang huling atake, isang maliwanag na puting sinag ang sumilay mula sa kalangitan, tinamaan si Ragris at naputol ang pag-atake. Isang bagong mech ang bumaba mula sa itaas, na minamaneho ni Sylvia suot ang kanyang bagong install na Heart Hybrid Gear, ang Tauros. Buong kumpiyansa niyang sinabihan si Kizuna na umatras at nangakong hindi niya hahayaang saktan ng sinuman ang kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng pagiging bago sa labanan, lumaban si Sylvia nang may hindi kapani-paniwalang katumpakan. Mabangis ang kanyang mga pag-atake, at isa-isa, direktang tinamaan niya si Ragris, na nasira ang kanyang robot at nasugatan ang kanyang mukha. Sa isang punto, natisod si Ragris, hindi maintindihan kung paano siya matatalo ng isang baguhan. Napahiya at galit na galit, ipinahayag niya na mas gugustuhin niyang masawi kaysa matalo sa isang baguhan lamang at inactivate ang kanyang mech self-destruct mechanism. Mabilis na inilabas ni Sylvia si Ragris mula sa kanyang makina, ngunit huli na ang lahat dahil ang robot ay naglunsad ng patayo at sumabog, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog na may kakayahang burahin ang buong rehiyon. Mula sa control tower, walang magawa na pinagmasdan ni Rary, alam niyang walang paraan upang pigilan ang pagsabog. Ngunit tumanggi si Sylvia na sumuko at ginamit ang kanyang immortal na sandata na tinatawag na Titania. Sa loob ng ilang segundo, tinawag ni Sylvia ang isang napakalaking banal na figure sa kalangitan, na napapalibutan ng isang kumikinang na hugis kabaong nakawalan. Ang napakalaking construction na ito ay lumikha ng isang gravitational field na sapat ang lakas upang ubusin ang pagsabog mismo. Sa loob ng ilang segundo, ang mapaminsalang pagsabog ay nasisipsip sa kawalan, na tuluyang na-neutralize ang banta, at nailigtas ni Sylvia ang milyon-milyong buhay sa pamamagitan lamang ng isang nakamamanghang maniobra. Samantala, pinagmamasdan ni Nyota ang palabas sa taas ng gusali, kumukuha ng mga tala kasama si Vardy. Inaangkin niya na inaabangan niya ang muling pagkikita ng kanyang anak. Ngunit sa larangan ng digmaan, ibang-iba ang sitwasyon. Bago pa man makahinga ang squad, nagpakita ang mga bagong sandatang mag-I-tech sa abot tanaw. Nang makitang tuluyang naubos ang mga miyembro ng Amaterasu, nagpasya si Rary na padalhan sila ng isang portable simulation chamber para sa isang emergency action pack scene. Dahil pinakamababa ang hybrid count ni Himikawa, pinapasok muna siya ni Kizuna habang pinapanood ni Amy mula sa labas, tahimik na naiinggit sa kanya, kahit nasa gitna ng isang mainit na sesyon. Dumaan sa kanyang isipan ang mga kislap ng pag-aalab ng launcher ni Kizuna, na nagpainit sa kanyang mga pisngi sa kahihiyan. Samantala, sa loob ng chamber, nakatuon si Kizuna sa pagpapanumbalik ng enerhiya ni Himikawa sa pamamagitan ng pisikal na pag-synchronize. Ang kanilang mga katawan ay gumagalaw ng sabay-sabay, at ang simulation chamber ay nagliliwanag sa tumataas na output ng enerhiya. Nang makumplito ang pag-synchronize ni Himikawa, lumabas sila ni Kizuna sa chamber, para lamang salubungin sila ni Yuri na tinutokso sila. Nagbiro siya na si Himikawa ay laging matagal mag-recharge at nagtaka kung mas versatile ba siya kaysa sa kanya. Gayunpaman, natarante si Himikawa at sinabing nakikilahok lamang siya sa mga gawaing ito dahil mahalaga ito para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Bago pa man makasagot ang sinuman, nilapitan siya ni Amy at kinaladkad pabalik sa loob ng simulation chamber. Seryoso ang tono niya sa pagkakataong ito, at gusto niyang igalaw ni Kizuna ang kanyang likod, sinasabing ito lang ang paraan para paganahin ang kanyang immoral na sandata. Sa sandaling iyon, ang silid ay naging isang silid-aralan. At tila ang pagnanais ni Amy ay mapuno ng keso de bola sa lahat ng klase. Hindi nag-aksaya ng oras si Kizuna sa pagpapaliwanag ng kanyang kakaibang mga pagnanais at agad na sinimulang ubusin ang kanyang mga lalagyan ng enerhiya, hindi pinansin ang ibang mga estudyanteng nakatabi sa kanila. Habang tahimik na nakaupo ang buong klase, kontento si Kizuna. Total, ang pagnanais ni Amy ay palaging tungkol sa pagdaig sa kanyang mga takot. Habang sila ay nagiging malikot,
tinawag ng guro si Amy sa harap upang lutasin ang isang problema. At sa isang iglap, nahiya si Amy dahil nakikita ang kanyang mga asset mula sa isang partikular na anggulo. Gayunpaman, ang kahihiyan ay kakaibang nagpasigla sa kanya, na humantong sa pagtaas ng kanyang bilang ng mga hybrid. Sa labas, tinawagan ni Yuri si Sylvia upang tingnan siya, ngunit natuklasan niya na siya rin ay nasa ilalim ng kontrol ng isip ni Zelshon. Ilang sandali pa, nagreklamo si Amy na kailangan niyang magsesyon at hindi na niya ito mapigilan. Ngunit ginawang auditorium ng bida ang buong silid, kung saan ang buong akademya ay nakaharap sa kanila, sabik na makita si Amy na nag-i-spray mula sa pagitan ng kanyang mga binti. Kahit na malapit na siyang maabot ng kasukdulan, tila hindi makapag-concentrate si Amy habang isang bagyo ng emosyon ang bumalot sa kanya. Gayunpaman, nang sabihin sa kanya ni Kizuna na magiging maayos ang lahat hanggat magkasama sila, sa wakas ay pinakawalan ito ni Amy. Ito ang nagdala sa kanya sa isang ganap na ibang realidad ng ilang panahon. Ngunit nang magising siya, sinabi sa kanya ni Kizuna na nabigo ang kanyang hybrid na kasukdulan. Ang unang kutob ni Amy ay sisihin ang sarili sa paulit-ulit na pag-abala sa proseso ngunit sinabi sa kanya ni Kizuna na hindi iyon totoo. Nang sa wakas ay lumabas sila ng chamber pagkatapos ng ilang oras, nagulat sila nang makitang natalo ang lahat ng kanilang mga kaibigan, kasama na si Sylvia, ng babaeng si Zelshon. Nang sandaling iyon, nagpakita si Zelshon at nagpakilala bilang kapitan ng maharlikang gwardya. Ipinaliwanag niya na nakulong niya ang mga babae sa isang malalim na hypnotic trance, na pinipilit ang kanilang mga kaluluwa na makipaglaban para mabuhay sa loob ng kanilang sariling mga isipan. Sa kanyang ilusyon, nagising si Himikawa sa isang tiwangwang na Tokyo. Isang dragon na may 3 ulo ang bumungad sa kanya, habang inaakusahan siya ng isang batang babae na sinira ang lungsod. Di nagtagal, ang mga anino ng mga sawi ay nagsimulang gumapang palabas ng mga guho, na nakalapit sa kanya habang nilalamon siya ng pagkakasala at takot. Sa kabilang banda, natagpuan ni Yuri ang kanyang sarili na desperadong sinusubukang maabot si Scarlet at ang kanyang squad habang nakikipaglaban sila sa isang druggery. Ngunit pagdating niya, ang kanyang mga kasama ay nalipol na nag-iwan sa kanya ng matinding pagsisisi. Pagbalik sa punong himpilan, iniulat ni Mumo na ang karamihan sa Master Squad ay nalipol na. Ngunit bago pa man nila maunawaan ang sitwasyon, bigla silang inatake ng isang unit ng mag-I-Tech ng kaaway. Sa larangan ng digmaan, nag-alok si Zelshon kay Kizuna at sa kanyang koponan. Ililigtas niya ang kanilang buhay kung papayag silang hayaan ang Batlantes na kumuha ng mahiwagang enerhiya mula sa kanila habang kinukuha sila sa isang gawa-gawang paraiso na nilikha ng mga ilusyon ni Nyota. Gayunpaman, tumanggi si Kizuna, na idineklara na mas mabuting mamuhay sa isang masakit na realidad kaysa sumuko sa isang magandang kasinungalingan. Natuwa sa tugon na ito, humarap si Zelshon kay Amy at tinanong kung alam ba niya kung saan talaga nanggaling ang kanyang core. Nang hindi sumagot si Amy, nagpa siya si Zelshon na ipakita sa kanya mismo ang katotohanan. At nang mawalan ng malay si Amy, nangako si Kizuna na pagbayaran ni Zelshon ang kanyang mga krimen. Pagkatapos ay inactivate niya ang kanyang heart hybrid gear, handang isugol ang kanyang buhay para sa kanyang paboritong pares ng asset. Sa kanyang pangitain, sinundan ni Amy ang isang mas batang bersyon ng kanyang sarili sa isang madilim na pasilyo, kalaunan ay natuklasan na ang kanyang core ay naitanim na bago pa man siya matagpuan ni Dr. Nyota. Habang nakatayo siya sa harap ng isang napakalaking gate, pinanood ni Zelshon ng may kakaibang saya, pinagmamasdan kung gaano kalayo ang kayang gawin ni Kizuna para sa kanyang minamahal. Bago pa man mabuksan ni Amy ang gate, binalaan siya ng kanyang dating sarili na kapag nalaman niya ang katotohanan, maaaring hindi na siya maging pareho muli. Nag-alangan si Amy noong una, ngunit naalala niya ang pag-aalok ni Kizuna ng kanyang kamay noong unang panahon, na nagpasigla sa kanyang determinasyon. Samantala, si Kizuna ay natatalo sa larangan ng digmaan ng mga alon ng mga unit ng mag-I-Tech. Sa kabila ng pagkapagod, pinilit niya ang kanyang sarili na patuloy na lumaban. Humanga si Zelshon sa kanyang pagtitiyaga, at nagpa siya na gantimpalaan siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanya hanggang sa mabasag ang kanyang mga gamit. Napahirapan at halos walang malay, nawalan ng pag-asa si Kizuna dahil sa kanyang pagkabigong protektahan ang lahat. Ngunit sa kanyang pinakamahinang sandali, kahit papaano ay nakapagtatag siya ng isang telepathic link kina Himikawa, Yuri,
at Sylvia sa loob ng kanilang mga trance. Ang koneksyon na iyon ay nag-trigger ng isang malakas na pagbabago, at nakamit ni Kizuna ang isang bagong anyo ng Heart Hybrid Gear. Kinumpirma ng pagsubaybay ni Shiki na mula sa headquarters na nagsagawa siya ng isang hybrid sa lahat ng tatlong babae ng sabay-sabay ng walang pisikal na contact. Dahil sa pagkakaisang ito, pinakawalan ni Kizuna ang isang mapaminsalang pagsalakay, na naglipol sa daan-daang unit ng Mag-I-Tech sa loob lamang ng ilang segundo. Ang kanyang kapangyarihan ay naging labis na nakakapangilabot kaya't maging si Zelshan ay nahihirapang tapatan siya. Dahil sabik na subukan ang kanyang mga limitasyon, pinakawalan niya ang kanyang buong lakas, ngunit ang napakalaking kapangyarihan ay nakaapekto, at ang mga gamit ni Kizuna ay nagsimulang mabasag at humina. Nang maramdaman ng isang pagkakataon, kinuha ni Zelshan ang kontrol sa katawan ni Amy, alam niyang hindi maglalakas loob si Kizuna na labanan siya ng direkta. Sa loob ng kanyang subconscious mind, sa wakas ay naunawaan ni Amy na matagal na siyang pinoprotektahan ni Kizuna, kahit noon pa man. Ngunit ang kanyang realisasyon ay biglang naputol nang makita ang kanyang katawan, na ngayon ay nasa ilalim ng kontrol ni Zelshan, na umaatake kay Kizuna. Dahil sa takot, nagmadali siyang buksan ang pinto at nabawi ang kontrol sa kanyang katawan sa sandaling pumasok siya. Ang kanyang enerhiya ay lumampas sa limitasyon nito, at maging ang kanyang buhok ay naging isang kulay rosas. Sa puntong ito, sumugod si Zelshan upang pigilan siya, ngunit pinrotektahan ni Kizuna si Amy, na binigyan siya ng espasyo upang umakyat, na lumulutang sa itaas ng larangan ng digmaan. Nagpakawala si Amy ng isang napakalaking alon ng enerhiya na nag-aalis ng lahat ng natitirang mahika sa lugar. Ang mga nakulong sa ilalim ng mind control ay sa wakas ay nakalaya, at isa-isa, ang mga portal patungo sa Batlantes ay nagsimulang gumuho.